Kabanata 981. Naaalala mo pa ba si Ling Er? Nag-atubili si Wang Lin saglit at tumingin sa planeta sa likod ng mga kapatid na Chen. Ang espiritual na enerhiya mula rito ay napakalakas, at agad niyang nalamang maganda ang planeta kahit isang sulyap lamang. Nakita ni Master Yi Chen ang pag-aalangan ni Wang Lin, kaya't mabilis siyang nagsalita, "Kapatid Wang, maliban sa aming planeta, ang planetang Water Spirit, walang ibang planeta sa loob ng daan-daang libong kilometro na kasing ganda nito. Bukod pa rito, malaki ang planetang ito, kaya't hindi namin maaabala ang iyong pagsasanay." Napansin din ni Master Yi Xing at Master Yi Long ang iniisip ni Master Yi Chen at mabilis nilang pinayuhan si Wang Lin. Tumanggo si Wang Lin at pinaghawakan ang kanyang mga kamay. "Kung ganun, pasensya na at magpapahinga ako sa inyong tatlo." Tumalab si Master Yi Chen ng tawa at sinabi, "Walang anuman. Isang karangalan para sa amin na makasama ka dito, kapatid Wang Lin. Pakiusap, ito ang daan." Habang nagsasalita si Master Yi Chen, umusag siya ng kaunti pabalik at itinuro kay Lei Ji na magtuloy-tuloy patungo sa planeta ng Water Spirit. Habang umaabante, naging mas maliit si Lei Ji hanggang sa maging malaking nilalang na sumusunod sa likod ni Wang Lin at ng Big Head. Si Master Halloween naman, hindi na naglakas loob magsalita at sumunod na lang kay Wang Lin. Sa kanilang paglalakbay, nakipag-usap ang mga kapatid na Chen kay Wang Lin ngunit karamihan ay tungkol sa mga bagay na wala namang kinalaman. Hindi tinanong ng mga kapatid na Chen ang anumang bagay tungkol sa nangyari sa labas ng Ghost Eye City. Lahat sila ay malalakas na cultivador, kaya't hindi nagtagal ay nakarating sila malapit sa planeta ng Water Spirit at pumasok sa atmosfera. Ang malakas na hangin ng atmosfera ay hamampas sa kanila ngunit hindi talaga ito nakagalaw sa kahit isa man sa kanila. Ang pagpasok sa atmosfera ay talagang hindi hadlang sa kanila. Agad silang nakalagpas sa atmosfera. Bumaba si Wang Lin sa planetang Water Spirit na parang isang bituin na tinatanggap ng mga kapatid na Chen. Pagkalabas nila sa atmosfera, naramdaman nila ang makapal na espiritual na enerhiya. Huminga ng malalim si Wang Lin at ang paghanga ay bumigani sa kanyang mga mata. Ang tatlong kapatid na Chen ay lihim na nagmalaki nang makita ito. Ito ang pinakamahusay na planeta ng pagsasanay sa loob ng 10,000 kilometro. Kung hindi dahil sa kanilang guro, imposibleng maangkin nila ang planetang ito. Tumawa si Wang Lin. "Maganda ang planetang ito." Tumawa si Master Yi Chen at nagsabi, "Kung nagustuhan mo dito, kapatid Wang, maaari kang manatili dito ng pangmatagalan. Malugod kang tinatanggap." Habang sila ay nagsasalita, ilang mga celestial crane ang lumipad sa ulap, at ang kanilang mga galaw ay napakaganda. Sa isa sa mga cranes, nakaupo ang isang dalaga na nakasuot ng asul. Napakaganda niya at ang malalakas na tawa ay naririnig pa bago pa man nila narating ang mga crane. "Senior sister, sabi mo ay nakakita ka ng isang underground spring. Nasaan ito?" Isang babae na nakasuot ng lila ang nakaupo sa likod ng dalaga sa asul na crane. Malamig ang kanyang mukha ngunit may napakagandang hitsura at kutis na parang jade. Ang kanyang mga mata ay kumikislap at ang mga perpektong tampok sa mukha ay agad makakakuha ng pansin ng kahit sino. Kung aalisin ang malamig na ugali ng babaeng ito, may isa lamang na maaaring maglarawan sa kanya. Nagpapasaya at nagpapainit ng puso. Ang kanyang malamig na ugali ay naging malambot lamang kapag nakaharap siya sa dalagang nasa harap niya. Nagpakita siya ng isang ngiti at marahang nagsabi, "Little sister, huwag mag-alala, hindi tayo malayo." Nang sandaling iyon, nakita niya ang tatlong kapatid na Chen at si Wang Lin. Ang kanyang magagandang mata ay dumaan sa kanila bago siya tumayo at magalang na nagsabi, "Disciple Zhao Zu ay bumabati sa master at mga kapwa-guro." Ang pangalawang kapatid ni Master Yi Chen, si Master Yi Long, ay ngumiti at tumingin kay Wang Lin. "Kapatid Wang, ito ang aking disipulo, si Zhao Zu." Pagkatapos niyang magsalita, lumingon siya kay Zhao Zu at nagsabi, "Zhao Zu, bakit hindi mo pa binabati si Senior Wang?" Ang magagandang mata ng babae sa lila ay napadpad kay Wang Lin, at nag-alang siyang nagsabi, "Magandang araw po, Senior." Nakita na ng dalaga sa crane si Wang Lin at ang iba pa. Sa puntong iyon, kumiswat ang kanyang malalaking mata at ngumiti. Naalala pa ba ni Senior Wang si Ling Er? Ang boses ng dalaga ay napakababae at may likas na alindog ng batang may water spirit root. Ang boses niya ay nagpapangiti kay Wang Lin at tumanggaw siya. "Oo, naaalala ko. Hindi ba't binigyan kita ng aking straw hat at mga kampana?" Ngumiti ang dalaga at tatangkang magsalita, ngunit bigla niyang naalala ang isang bagay. Uminit ang kanyang mukha at napansin niya ang babaeng nasa lila. Ang mga mata ng babae sa lila ay puno ng pagtataka. Alam niyang mabuti ang junior sister na ito. Matapos bumalik ang dalaga ilang araw na ang nakalipas, hindi na niya mapigilan ang magsalita tungkol sa nangyari. Laging binabanggit ang isang senior na si Wang, at tuwing tinatalakay siya, masyado siyang tuwang-tuwa. Talaga niyang gusto ang pares ng kampana. Lagi niya itong suot sa kanyang palso at pinapaandar. Sa mga nakaraang araw, siya ang pinakapumuri kay Senior Wang.
Pati si Zhao Zhu ay naging kuryoso. Sa puntong ito, tinitigan ni Zhao Zhu si Wang Lin ng kaunti ngunit hindi nakapansin ng anumang kakaibang bagay. Ngumiti si Master Ye Chen habang pinapanood ang pangyayaring ito. Nang tignan niya si Wang Lin, pumasok sa kanyang isipan ang isang ideya. Ling mananatili si Senior Wang dito sa isang panahon. Huwag mo siyang istorbohin. At tinungo na nila ni Wang Lin ang kanilang landas. Tumanggo si Wang Lin kay Ling at humakbang pasulong. Sumunod si Big Head at Tashan. Si Master Hollow Wind ay huminga ng malalim at sumunod din. Ipinag-ispang ni Ling ang kanyang dila at hindi pa rin nawawala ang pula sa kanyang mukha. Nagsimula siyang masayang makipag-usap kay Zhao Zhu muli, at ang mga Celestial Crane ay lumipad palayo sa malayo. Nagayos si Master Ye Chen ng isang napakamahalagang palasyo sa silangang bahagi ng planeta. Ang lugar na ito ay sinauna at may aura ng mga Celestial. Sa mga palasyo na matatagpuan sa loob ng mga bundok, mukhang Celestial Realm ito kapag tinitingnan mula sa malayo. Ang lugar ding ito ang may pinakamataas na konsentrasyon ng espiritual na enerhiya sa planeta. Matapos iwan si Wang Lin dito, umalis ang tatlong kapatid na Chen at nagkasundong babalik bukas. Pagkatapos magpaalam sa tatlong kapatid na Chen, tinitigan ni Wang Lin ang mga palasyo sa mga bundok sa kanyang harapan. Halos bawat tuktok ng bundok ay may palasyo. Kung pagsasamahin, hindi bababa sa 10 palasyo ang narito. Ito ay talagang napakabigat at mag-ara. Maraming matatayog na puno sa loob ng mga bundok. Ang lugar na ito ay lubhang nakakapagpa-relax ng puso ng isang tao. Kailangan kong magtago sa loob ng ilang araw para sa pagsasanay. Si Tashan ang magbabantay sa akin, at ang iba ay maaaring pumili ng kanilang sariling tirahan. Ngunit hindi kayo pwedeng lumayo ng higit sa 50 kilometro mula sa akin. Kalma ang ekspresyon ni Wang Lin habang nagbigay ng utos at naglakad patungo sa isang palasyo. Lumabas si Tashan at sumunod kay Wang Lin. Nag-atubili si Big Head sandali bago pumili ng isang palasyo kasama si Lei Ji. Malapit ang palasyong ito kay Wang Lin, kaya't kung tawagin sila ni Wang Lin, makararating sila agad. Si Master Hollow Wind naman ay nagbuntong hininga at pumili ng isang lugar na medyo malayo. Hindi niya kusang loob na ninais maging malapit kay Wang Lin, ngunit naalala ang limitasyong 50 kilometro ni Wang Lin. Sa isang hakbang, nakarating si Wang Lin sa tirahan na pinili niya. Pagtingin sa paligid, ipinakita niya ang isang ekspresyon ng paghanga. Halos bawat palasyo dito ay iba, ngunit lahat sila ay mag-ara. Pagpasok sa palasyo, umupo si Tashan sa labas. Nanatili siyang walang galaw at nagbantay kay Wang Lin. Napakaginhawa at marangya ng palasyo at puno ng dekorasyon. May isang malaking pattern sa sahig, ngunit wala itong anumang paggalaw, kaya't hindi ito isang formation, kundi isang dekorasyon lamang. May isang kalan sa gitna na kasing laki ng 3 tao. Isang insenso na kasing taba ng isang braso ang nasusunog sa loob, at ang usok nito ay umuusok pataas at kumakalat sa loob ng palasyo. Mayroon ding isang purple jade mat. Malinaw na ito ay isang lugar para sa pagsasanay. Bukod pa rito, may mga mural na inukit sa mga dingding sa paligid. Ang mga mural ay naglalarawan ng isang imahe ng maraming celestial na pinalilibutan ng mga ulap na parang nag-aanyaya sa iyo. Matapos pagmasdan ng paligid, labis na nasiyahan si Wang Lin sa lugar na ito. Malaki at angkop ito para sa pagpapanday ng mga yaman. Tahimik din ito, kaya't perpekto para sa closed-door cultivation. Ipinakalat ni Wang Lin ang kanyang divine sense at maingat na sinaliksik ang paligid. Pagkatapos, umupo siya sa purple jade mat at dahan-dahang isinara ang kanyang mga mata. Puno ng origin energy ang kanyang katawan at kumalat ang kanyang mid-stage nirvana scryer cultivation. Nanatili si Wang Lin doon ng 3 araw. Sa panahong ito, dumating ang 3 kapatid na Chen, ngunit hindi nila siya ginambala. Matapos maghintay ng ilang sandali, nagpaalam na sila at umalis. Sa hating gabi ng 3 araw pagkatapos, ang mga bituin ay kumikislap sa langit ng planeta Water Spirit, at ang hangin ng gabi ay humahaplos. Ang hangin ay nagiging sanhi ng mga dahon na magingay, ngunit tahimik pa rin ang paligid. Si Wang Lin ay nakaupo sa loob ng palasyo. Pagkatapos ng 3 araw ng pagiging hindi gumagalaw, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata. 2 sinag ng maliwanag na liwanag ang sumabog mula sa kanyang mga mata. Sa sandaling binuksan niya ang kanyang mga mata, parang isang sinag ng liwanag ang dumaan sa madilim na palasyo at nagningning ito. 3 araw ng oras, at ang pagsasanay ko sa daan ay sa wakas nagpatatag sa aking cultivation sa tuktok ng mid-stage nirvana scryer. Sa aking ancient god body, dapat kaya kong makipaglaban sa mga mid-stage nirvana cleanser cultivators. Ngunit, hindi pa rin ito sapat para sa paglalakbay patungo sa Demon Spirit Land. Bulong ni Wang Lin, at pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tinapik niya ang kanyang bag ng pag-iimbak, na nagdulot ng isang sinag ng Asher Light na sumabog. Ang Asher Light ay agad nagdulot sa palasyo na maging malabo. Sa loob ng Asher Light ay isang maliit na kalasag na purong Asher.
Ito ay pinandi mula sa hindi kilalang material, at mga alon ng ulap ang parang lumulutang sa loob nito. Napakaganda ng itsura nito. Ang Asher Shield ay umiikot kay Wang Lin ng 4 na beses bago tumigil at nanatili sa harap niya. Pati ang Asher Light mula sa kalasag ay tila nagyelo. Habang tinitingnan ng kalasag sa loob ng Asher Light, kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Nang unang ilabas ito ni Master Halloween, naramdaman ni Wang Lin ang aura ng isang ancient god mula dito. Gayunpaman, hindi ganoon kalakas ang aura, parang ito'y nakasil. Kung hindi dahil sa pagiging ancient god ni Wang Lin, wala nang ibang makakaalam nito. Wala akong alaala ng pagkakapanday nito sinang treasure ito. Ngunit, maraming ancient gods noong sinaunang panahon, kaya't malamang na ang ibang ancient god ang nagpanday nito. Nag-isip si Wang Lin habang itinaas ang kanyang kanang kamay at ang Asher Light Shield ay lumipad patungo sa kanya. Sa huli, ang kalasag ay damanak sa kanyang palad. Ang aura ng ancient god ay naging mas kapansin-pansin nang ito ay lumapit. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin habang tinitingnan ang kalasag. Matapos niyang masusing pagmasdan ito, natutok ang kanyang mata sa isang marka sa gilid ng maliit na kalasag. Kabanata 982. Asher Light Shield. Ang marka ay isang dragon na naglalakad sa ulap. Ang dragon ay ganap na Asher at mukhang isang Asher dragon. Ang ancient god aura na nagmumula sa kalasag ay naharang ng markang ito upang hindi ito maglaho ng labis. Ang marka ang nagsil sa aura sa loob ng kalasag. Nag-isip si Wang Lin ng matagal bago itaas ang kanyang kamay at pinindot ang marka. Sa sandaling hawakan niya ang marka, isang malakas na puwersang nagtataboy ang sumabog mula dito. Ang malakas na puwersa na ito ay itinulak ang daliri ni Wang Lin palayo. Ang Asher Light Shield ay nanginginig at ang Dragon Mark ay kumikislap ng maliwanag. Ang liwanag mula sa marka ay umabot sa tuktok at naging isang Asher Dragon. Ang katawan ng Asher Dragon ay 100 talampakan ng haba at samikop ng higit sa kalahati ng palasyo. Ang kaliskis ng dragon ay napakaganda at mukhang may dignidad habang nakabaluktot. Binuksan nito ang bibig, umungol, at sinubukang lamunin si Wang Lin. Hayop ka! Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig at iniabot ang kanang kamay. Isang bagyong sumabog at tinangay ang dragon. Hinawakan niya ang Asher Dragon at handa ng durugan ito. Ngunit sa sandaling iyon, ang mga mata ng Asher Dragon ay kumikislap ng maliwanag. Ang katawan nito ay kumikislap at naglabas ng Asher Light upang magbuo ng isang mas maliit na Asher Dragon na sinubukang lamunin din si Wang Lin. Sumimangot si Wang Lin. Ang pinakamalakas na kapangyarihan ay nasa pagitan ng kanyang mga kilay. Kung bubuksan niya ang kanyang third eye, kahit ang kanyang ancient god body ay magiging inferior. Nariyan din ang heaven-defying deed. Hinahanap mo ang kamatayan. Isang bitik ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay at isang matinding, ulang liwanag ang lumabas mula sa bitik. Parang isang black hole, at naglalaman ito ng isang malakas na puwersang pagsipsip. Ang mga mata ng Asher Dragon ay puno ng pagkabigla at umungol ito habang gusto nitong umatras. Ngunit, masyado itong malapit kay Wang Lin, kaya sa sandaling binuksan ito ang mga mata, agad itong sinipsip papasok. Ang tanging narinig na tunog na natira sa palasyo ay ang echo ng dragon. Agad na hamina ang Asher Dragon na nasa kamay ni Wang Lin at ang liwanag ay kumupas. Pagkatapos, pinigan ni Wang Lin ito at ang dragon ay nagbasag. Ang Asher Light ay naglaho at isang piraso ng fragment na kasing laki ng isang kuko ay lumitaw sa kamay ni Wang Lin. Mayroong isang Asher Dragon na inukit sa fragment na ito. Ang Asher Dragon ay napakabuhay na buhay, at kung makikita ito ng mga mortal, tiyak na mabibigla sila. Habang hawak ang fragment, maingat na tinitigan ni Wang Lin ito. Nakaramdam siya ng isang aura na kahawig ng Vermilion Bird Mark sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang Divine Force Sect ay may Vermilion Bird, Black Tortoise, Asher Dragon, at White Tiger. Maaaring ito ay pag-aari ng Asher Dragon Divine Sect. Matapos mag-isip, inilagay niya ang fragment sa kanyang bag at ang kanyang tingin ay bumagsak sa maliit na Asher Light Shield. Walang Asher Dragon, ang Ancient God Aura ay napuno ang kalasag, ngunit hindi ito halata. Si Wang Lin ay kumunat ang noo habang maingat na sinuri ito, pagkatapos ay pinaikit ang kanyang mga mata. Bagaman nawala na ang Asher Dragon Mark, may isang Asher Vortex na dahan-daang umiikot. Dati, tinatago ito ng marka. Ngunit ngayon na nawala na ang marka, ang vortex ay naging lantad. Ang vortex na ito ay hindi gaanong malakas, ngunit matapos maingat na pagmasdan ito ni Wang Lin, bahagya niyang nakita ang mga hibla ng origin energy sa loob nito. Ang origin energy na ito ay walang kakayahang sumalakay. Ito ay isang strand ng Divine Sense. Ang Divine Sense na ito ay halong Ancient God Aura. Hindi malamang kung paano sila nag-merge, ngunit dahil dito, maliban na lamang kung may kapangyarihan ng isang Ancient God, imposibleng alisin ang Divine Sense na ito. Tungkol sa kung kaya ba ng mga third step cultivators na gawin ito, hindi alam ni Wang Lin. Ngunit, alam niyang hindi kaya ito ni Master Halloween,
kaya't hanggang ngayon ay nariyan pa rin ang divine sense na ito. Para maiwan ang isang divine sense sa loob ng kalasag na ito. May kakaibang bagay dito. Pondered si Wang Lin. Kung hindi niya aalisin ang divine sense, hindi maipapalabas ang ancient god aura. Dahil dito, hindi maipapakita ang buong lakas ng kalasag. Matapos mag-isip ng sandali, ang mata ni Wang Lin ay naging matatag. Nang walang pag-aalinlangan, itinaas niya ang kanyang kanang daliri at huminga ng malalim. Ang Ancient God Star sa pagitan ng kanyang mga kilay ay umiikot at ang Ancient God Power ay nagtipon sa kanyang daliri. Sa sandaling iyon, ang daliri ni Wang Lin ay bumagsak ng mabilis tulad ng kidlat. Ang kanyang daliri ay dumaan diretso patungo sa maliit na vortex sa gilid ng kalasag. Sa sandaling tinapik ng kanyang daliri ang vortex, ang Royal Ancient God Power mula sa kanyang daliri ay sumabog at nakipagbanggaan dito. Sa isang iglap, ang Ancient Aura mula sa vortex ay nanginginig at mabilis na nagtipon patungo sa daliri ni Wang Lin. Kasabay ng matinding pagbabago ng Ancient God Aura, ang Divine Sense ay humiwalay mula rito. Sa sandaling iyon, isang dignified na boses ang yumeko sa loob ng isipan ni Wang Lin. Ang matandang ito ay ang Azure Dragon Holy Emperor, at ako'y nahulog sa loob ng Rain Celestial Realm. Ang makakapagligtas sa akin ay magiging unang miyembro ng Azure Dragon Series. Ipadala ang aking mensahe pabalik sa Azure Dragon Divine Sect at ang 4 Divine Sect ay gagawa ng isang bagay para sa iyo. Mahina ang aura ng matandang ito at natatakot akong hindi ko na kayang magtagal. Umaasa akong may makakatanggap ng mensaheng ito at mabilis na magtulungan para iligtas ako. Ang katawan ni Wang Lin ay nanginginig. Bago siya makapag-isip ng higit pa, ang maliit na Azure Vortex ay nawala at ang Ancient God Aura ay sumabog ng mabangis. Hindi alam kung gaano katagal nakasil ang Ancient God Aura sa loob ng kalasag, ngunit ngayon lahat ito ay sumabog tulad ng isang bagyong. Nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin, hinawakan ang Azure Shield, at tumakbo palabas ng palasyo. Tumayo siya sa ilalim ng mga bituin. Sa sandaling lumabas siya, ang Ancient God Aura sa loob ng kalasag ay tuluyang sumabog. Ang aura na ito ay napakabigat, kaya't pati si Wang Lin ay hindi nakapagpigil at nanginginig. Ang walang katapusang Ancient God Aura ay sumabog at bumuo ng isang higanteng Ancient God Illusion na lumitaw sa mundo. Ang illusion ng Ancient God ay malabo at ang mga bituin nito ay mabilis na umiikot. Imposibleng makita kung ilang bituin mayroon ng Ancient God na ito. Sa sandaling ito, ang kalasag na dating kasing laki ng kanyang kamay ay agad na lumaki hanggang sa ito ay mahigit 1,000 talampakan ng haba. Tila patuloy pa itong lumalaki. Habang ito ay lumalaki, ang isang malakas na aura ay kumalat. Ang kalasag ay nagsimulang maliit at pinalaki ito hanggang sa umabot ng mahigit 1,000 talampakan. Pagkatapos, isang hindi maipaliwanag na presyon ang bumagsak sa buong mundo. Sa malayo, ang tatlong kapatid na Chen ay napansin na ito at mabilis na lumipad patungo roon. Ang mga mata nila ay puno ng pagkabigla habang pinapanood ito. Si Wang Lin ay naging napaka-incredible sa kanilang mga mata. Ano ang klase ng yaman na ito? Ang yaman ay isang kalasag. Siguro ito ay isang defensive treasure. Ngunit, sobrang laki ng yaman na ito. Tingnan mo ang spirit treasure na nabuo ng treasure na ito. Tinataga ang langit. Hindi ko pa nakita ang ganitong klase ng spirit treasure. Si fellow cultivator Wang ay tiyak nakakakuha lang ng treasure na ito at pinapalakas ito. Ang tatlong kapatid na Chen ay nag-usap at nang hinuhan nila, nakadama sila ng ilang mga bagay tungkol sa katotohanan. Mas malayo, ang mga cultivators na nakatira sa planeta ay nagising mula sa kanilang pagsasanay. Dahil hindi sila mataas ang cultivation, nakaramdam lamang sila ng matinding presyon. Hindi nila kayang gumalaw. Para bang ang langit ay babagsak sa kanila kapag gumalaw sila. Si Ling Er ay nag-eensayo habang tinitingnan ng mga kampanilya sa harapan niya. Habang pinagmamasdan ito, lalo siyang nagustuhan ng mga ito, ngunit sa sandaling ito, isang malakas na presyon ang bumagsak sa kanya. Pagkatapos, isang asul na liwanag ang kumislap mula sa kanyang dibdib upang matulungan siyang labanan ang presyon. Sa harap ng asul na liwanag, si Ling Er ay nakaramdam lamang ng hindi komportableng pakiramdam. Pinagkunot niya ang kanyang noo habang tumayo at lumabas. Nang makita niya ang labas, ang maliit na bibig niya ay lumaki at napuno siya ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Sa dulo ng abot tanaw, isang higanti ang nakaluhod, at ang higanti ay tumagos na sa langit. Kung tatayo ang higanti, kailangan lamang nitong tapakan ng lupa upang gumuho ang planeta. Si Big Head at ang iba pa ay lumipad din palabas at natigilan sa eksena sa harapan nila. Nanginginig ang katawan ni Lei Ji at reverensya ang napuno sa kanyang mga mata habang tinitingnan ang ilusyon sa likod ng kalasag. Malinaw niyang naalala na sa planeta ng Giant Demon, mayroong isang totem sa Royal Sanctuary na isang sagradong bagay sa kanilang angkan. Ang sagradong bagay ay isang ganitong higanti. Si Master Hollow Wind ang unang nakapansin ng hindi pangkaraniwang bagay.
Sa sandaling ito, lumulutang siya sa ere at may isang napakakomplikadong ekspresyon habang tinitingnan ng malaking kalasag na nasa tabi ni Wang Lin. Nakita niya ang kalasag mula sa isang kaaway na pinatay niya. Matapos aralin ito, nagulat siya at bahagyang nahulog na siya ay may koneksyon sa Four Divine Sect. Hindi niya basta-basta gagamitin ito. Inilabas lamang niya ito dahil sa isang sandali ng buhay at kamatayan. Kaya niyang sirain ang Azure Dragon Mark, ngunit sa kanyang cultivation, nakikita niya ang Azure Vortex sa ilalim nito. Anuman ang kanyang gawin, hindi niya ito maiiwasan, kaya't hinayaan na lamang niyang manatili ang treasure. Sa sandaling ito, hindi niya inasahan na sirain ni Wang Lin ang Vortex Seal kaagad matapos makuha ang treasure. Dahil dito, hindi na mamalayan niyang mas lalo pa niyang kinakatakutan si Wang Lin. Hindi simple si Wang Lin. Hindi magiging kaiyahiya para sa aking pagkakakilanlan kung susundan ko siya. Si Master Hollow Wind ay nagbuntong hininga. Serious ang ekspresyon ni Wang Lin habang tinitingnan ng lumalaking kalasag. Ang kalasag ay lumaki mula sa dating 1,000 talampakan hanggang halos 3,000 talampakan. Tinitingnan ng kalasag mula malapit para itong isang pader. Mukhang magaspang, ngunit walang may lakas ng loob na maliitin ang kapangyarihan ng kalasag na ito. Ito ay isang yaman ng mga Ancient God. Ang ilusyon ng Ancient God na lumitaw sa likod ng kalasag ay lumaki kasama nito. Sa huli, sobrang taas na ito na hindi makita ng mga tao sa planeta. Sa sandaling ito, tumigil ang kalasag sa paglaki at ang Ancient God ay ibinaba ang ulo. Ang ulo lang nito ay sumaklaw sa buong langit. Ang umiikot na mga bituin sa pagitan ng kanyang mga kilay ay bumagal at pagkatapos ay tuluyang tumigil. Sa sandaling tumigil sila, kumikislap ang mga mata ni Wang Lin ng maliwanag, na nagpapakita ng pagkabigla at kasiyahan. Ito ay Kabanata 983. Ancient God Life Saving Spell. May 8 bituin sa pagitan ng mga kilay ng ilusyon ng Ancient God. Kung iyon lamang, hindi sana nagulat si Wang Lin, ngunit may isa pang bituin pagkatapos ng ika-8. Ang bituin na ito ay malabo, parang hindi pa ito ganap na nabuo, ngunit naruroon ang hugis nito. Isang hakbang na lang at magiging isang siyam na Star Ancient God na. Huminga ng malalim si Wang Lin. Hindi niya inasahan na ang kalasag na ito ay pag-aari ng isang Ancient God. Biglang bumagsak ang ilusyon ng higanteng Ancient God sa maraming piraso ng liwanag, at tumigil ang pag-ikot ng mga bituin. Sa sandaling iyon, ang buong planeta ay lumiwanag sa ilalim ng mga piraso ng liwanag. Ang liwanag na ito ay tumagal lamang ng ilang sandali bago ito nawala at bumalik ang dilim. Ang kalasag na nasa harap ni Wang Lin ay naging halos 10,000 talampakan ang taas. Parang isang higanteng hadlang na naghihiwalay sa yin at yang. Ang kalasag ay tinakpan ng isang malabong Azure na liwanag na naging sanhi ng pagkalabo ng paligid. Parang isang yaman na hindi dapat magpakita sa mundo. Huminga ng malalim si Wang Lin at tumakbo patungo sa kalasag. Sa malayo, si Master Hollow Wind ay nahihirapan. Naisip niya noon kung anong lakas ang taglay ng yaman na ito kapag na-unseal, ngunit sa ngayon, ito ay higit pa sa kanyang imahinasyon. May balak siyang nakawin ito, ngunit naisip ang seal sa pagitan ng kanyang mga kilay, kaya't napilitan siyang itakwil ang ideya. Hindi niya alam kung anong parusa ang haharapin niya kapag nabasag ang seal. Habang hindi siya sigurado, mas lalo niyang naiisip ang mga mapang-akit na seal na narinig niya noon. Dahil dito, natakot siya ng husto. Nang maglapit si Wang Lin sa kalasag, agad niyang inabot ang kanyang kanang kamay. Sa sandaling nahawakan niya ito, isang malakas na agos ng Ancient God Power ang pumasok sa kanyang katawan. Puno ito ng layuning sirain ang lahat habang dumadaloy sa katawan ni Wang Lin. Ngunit hindi ito nakasama kay Wang Lin. Ang aura na ito ay dumaan sa kanyang katawan ng ilang beses bago bumalik sa kalasag. Nang sandaling iyon, naramdaman ni Wang Lin na parang may malakas na pagpasok ng impormasyon. Buti na lang at may katawan siya ng isang Ancient God, kaya't hindi ito nagdulot ng labis na sakit at unti-unti itong nawala. Sinimulan ni Wang Lin na kunin ang lahat ng impormasyon sa kanyang isipan. Matapos ang matagal na panahon, nagkaroon ng kilanawan sa mga mata ni Wang Lin at sinabi niya ng malumanay, Ito ay ang tunog ng isang Ancient God, at ito ay kakaiba. Sa sandaling sinabi niya ito, isang kakaibang puwersa ang pumulibot sa kalasag at naglabas ito ng Azure na kislap. Pagkatapos ay mabilis itong lumiit hanggang maging kasing laki ng kanyang palad at lumutang sa kanyang harapan. Tahimik ang mga mata ni Wang Lin. Alam niyang kung wala siyang katawan ng isang Ancient God, ang pressure ng aura na iyon ay makakapagpatay sa kanya. Ang yaman na ito ay iba sa Ancient God Furnace. Bagaman ang Ancient God Furnace ay may aura ng isang Ancient God, wala itong katalinuhan at isang tool lamang. Sa huli, ang Ancient God Furnace ay isang yaman na hindi nasiyahan si Tu-Si. Itinapon niya ito pagkatapos likhain ito. Maaaring sabihin pa nga na hindi kailanman ginamit ni Tu-Si ang furnace na iyon, ngunit ang kalasag na ito ay iba. Dapat ay isang bagay na madalas ginamit ng Ancient God, kung hindi,
hindi ito lilikha ng ilusyon ng kanyang master nang na-activate ito. Bagaman hindi ito kasing lakas ng tunay na God-slaying spear, malapit na ito. Isa itong yaman na tanging isang ancient god lamang ang makakagamit. Kung ang isang hindi ancient god ay makakuha nito, konting lakas lang ang magagamit nila mula rito. Kung ang seal nito ay ganap na mabuksan, hindi tatanggapin ng kalasag ang isang may-ari. Sa huli, ang kalasag ay tanging ancient god lamang ang tatanggapin bilang may-ari. Nakatayo si Wang Lin sa ere at tahimik na nagsabi, Master Halloween, atakihin mo ako ng buong lakas. Nag-isip saglit si Master Halloween bago ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang seal at ang purple na liwanag ay pumulibot sa kanyang katawan. Ang liwanag ay naging isang batong tablet at pumuputok ito sa kalangitan patungo kay Wang Lin. Maraming rune ang kumikislap sa batong tablet, na lumikha ng isang nakakatakot na aura na bumagsak kay Wang Lin. May mga tunog ng pagkikiskisan mula sa kalangitan sa paligid ni Wang Lin at agad na nagkaroon ng mga bitik sa espasyo. Ngunit, sa sandaling bumagsak ang batong tablet kay Wang Lin, kumislap ang Azurelight Shield at gumalaw ito ng hindi kapanipaniwala kabilas upang harangan ang batong tablet. Nagbanggaan ang batong tablet at ang kalasag. Isang malakas na kalabog ang narinig at pagkatapos ay gumuho ang batong tablet. Kung yun lang, hindi sana ito masama, ngunit ang ikinagulat ni Master Halloween ay ang origin energy mula sa bumagsak na batong tablet ay inabsorba ng kalasag. Ang kalasag ay kumislap ng maliwanag. Nag-isip si Wang Lin habang iniiwasan ng kanyang kamay at ang kalasag ay lumipad papunta sa kanyang palad. Matapos pagmasdan ito ng mabuti, ngumiti si Wang Lin. Ang bagay na ito ay hindi isang yaman ng royal bloodline, ngunit isa itong pick na yaman ng mga karaniwang ancient gods. Ayon sa inheritance, kapag nakakuha ito ng sapat na origin energy, maa-activate ko ang life-saving spell na nakasil sa loob nito. Kahit na may lakas ng pag-iisip si Wang Lin, hindi niya napigilan ang sarili na mapahanga. Isang spell na itinuturing na life-saving ng isang 8-star ancient god, gaano kalakas kaya ito? Huminga ng malalim si Wang Lin at tumingin sa kalasag. Kumislap ang mga mata niya at muling lumiit ang kalasag. Dumiretso itong pumasok sa kanyang kanang mata. Ang kasalukuyang Wang Lin ay may mahabang buhok at ang kanyang kanang mata ay labis na kakaiba. Ang kanyang kanang mata ay buong-buo na asul at mukhang hindi malilimutan. Sa oras na ito, malayo sa planeta ng Water Spirit, isang sinag ng liwanag ang papalapit sa planeta ng Tianyun. Ang taong nasa loob ng sinag ng liwanag ay si Sito Nan. Pinalilibutan siya ng makapal na origin energy. Ang kanyang itim na buhok ay dumadaloy, ipinapakita ang kanyang magaspang na katawan, ngunit may kaunting kasamaan sa kanyang mukha. Tila siyang isang demon god. Hindi siya mag-isa. May isang babae sa tabi niya. Ang babae ay napakaganda, may nakakabighaning alindog. Nagsusuot siya ng isang seda na damit. Habang lumilipad, ang seda na damit ay damaykit sa kanyang katawan, na nagpapakita ng kanyang maayos na mga kurba. Ang nakakainis na planetang Tianyun, bakit ganun kahirap hanapin? Kung hindi ko pa nakatagpo si maliit na fairy sister dito, hindi ko sana ito matatagpuan. Hindi tiyak kung nagsasabi ng totoo si Sito Nan, ngunit pinatawan nito ang napakagandang babae. Ang mga mata ng babae ay nakakabighani habang sinabi niya, bakit po kayo, Senyor Sito, pumunta sa planetang Tianyun? Haha, pumunta ako para hanapin ang isang kapatid. Matagal na tayong hindi nagkita. Iniisip ko kung anong kalagayan na ng kanyang cultivation. Nagpakita ng kalungkutan si Sito Nan at isang buntong hininga ang kumulot sa kanyang puso. Mahigit 100 taon na mula nang makita ko si Wang Lin. Iniisip ko kung kamusta na siya ngayon. Ang nakakabighani at magandang babae ay tumawa. Oh! Ano ang pangalan ng kapatid ni Senior? Baka kilala ko siya. Kabanata 984. Dream is like reincarnation. Hindi gwapo ang kapatid kong iyon, kaya malamang hindi mo siya kilala. Habang tumatawa si Sito Nan, iniabot niya ang kamay papunta sa bewang ng kaakit-akit na babae at pilit siyang pinisil. Hindi tinanggap ng babae ito at magtutol na sana siya nang bigla siyang hilahin ni Sito Nan papunta sa kanyang dibdib. Tumawa siya habang lumilipad ng diretsyo patungong planeta Tianyun. Bata, huwag kang magmadali. Ilang beses ko na bang pinakain ka? Sabi mo marami kang kapatid sa Pink Palace. Tara, tingnan natin kung kasing ganda ba ng sinasabi mo ang lugar na iyon. Ngumiti ang babae at tinitigan si Sito Nan ng malanding mga mata, sabay sabi, syempre magugustuhan ni Senior. Huwag mo kaming kalimutan, mga kapatid ko sa Pink Palace. Pagkarinig ng mga salitang iyon, sumabog ang kagustuhan ni Sito Nan at hindi niya maiwasang mag-isip tungkol sa ilang magagandang babae sa planeta Fangluan. Kung isang araw siya at ang kapatid niyang si Wang Lin ang mangganguna sa planeta Fangluan, maaari silang magtantin ng magagandang babae sa bawat braso. Yun na ang pinakamalaking saya sa buhay. Sana lang si Little Lin ay hindi ganyan kabuliko. Sayang ang daan-daang taon kong pagtuturo sa kanya. Habang naglalaro si Sito Nan, sa malalayong planeta Water Spirit,
ang kanang mata ni Wang Lin ay kumikislap ng asul na liwanag. Inilapag niya ang kanyang manggas at muling nagbalik sa pagpapalalim ng kanyang pagmumuni. Nagkalat ang mga tao sa paligid at nananbalik ang katahimikan sa planeta Water Spirit. Marami ang hindi matutulog sa gabing iyon, at marami sa kanila ang hindi makakapag-ensayo. Ganoon din ang tatlong magkakapatid na Chen, si Master Halloween, at pati si Ling Er. Hindi niya maiwasang alalahanin ang itsura ng taong iyon na bumangga sa kalangitan habang nakatungo. Hindi siya makapag-ensayo at patuloy na nag-ikot sa kanyang kama, hindi mapakali. Bakit kaya nung nakita ko ang malaking anyo na iyon, parang nananaginip ako tungkol sa siklo ng reinkarnasyon? Parang may pakiramdam ng paggalang na hindi ko pa nararamdaman noon. Hindi maintindihan ni Ling Er ang lahat ng ito. At hindi siya nakatulog ng mahaba hanggang sa sumak ang araw. Kahit hindi siya natulog ng matagal, parang nakaranas siya ng isang buong buhay sa kanyang panaginip. Sa kanyang panaginip, parang naging ibang tao siya at nakasuot ng kakaibang damit. Nasa isang pamilyar ngunit hindi pamilyar na mundo siya. Ang langit ay bughaw at napakaganda, halos nakakasilaw. Nakatayo siya sa isang matayog na altar na sumisiksik sa kalangitan. Sa ibaba, maraming lalaki at babaeng nakasuot ng kakaibang kasuotan. Nagsasambit sila ng mga mahiwagang orasayon na bumangon sa buong mundo. Ibinangon niya ang kanyang braso at puno ng paggalang na tinitingnan ng kalangitan. Parang nakikipag-ugnayan siya sa langit. Matapos ang mahabang oras, dumating ang mga ulap at hangin, at nagbago ang kalangitan. Ang mga ulap ay sumikop sa langit, at ang mga tao sa ibaba ay nagsimulang magdasal ng mas malakas. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kasiyahan at matinding paggalang. Nakaluhod siya sa altar, isang tuhod lang ang nakalapat, at ang mga kamay ay nakaporma ng isang bateng hugis sa kanyang dibdib. Ang kanyang ulo ay nakataas, at ipinapakita ang kanyang payat na leeg. Matapos gawin ang kakaibang kilos na ito, tila may isang tinig na lumabas mula sa kanyang bibig. Sa sandaling iyon, nagumpisang magkulog ang mga ulap sa kalangitan at dalawang sinag ng malakas na liwanag ang dahan-daang dumaan sa mga ulap at direktang tumama sa lupa. Ang mga ulap ay napapalibutan ng isang kakaibang puwersa na dahan-daang kumalat sa lahat ng direksyon. Ngunit sa mga sandaling iyon, isang napakalaking anyo ang lumitaw mula sa likod ng mga ulap. Isang ancient god. Tanging ang itaas na bahagi ng katawan nito ang nakalantad, ngunit parang sinakop na nito ang buong langit at lupa. May 8 bituin na mabilis na umiikot sa pagitan ng mga kilay ng Ancient God. Paglitaw ng Ancient God na ito, nagsimulang magsigawan ng mga tao sa ilalim ng altar at ipinapakita ang mga mukha ng matinding kasiyahan. Biglang natapos ang panaginip. Nagmulat ng mata si Ling Er at tinitigan ang kisame. Hindi ito ang unang beses na nagkaroon siya ng ganitong panaginip, ngunit madalas itong mangyari kapag siya ay may malay. Isa itong lihim sa kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit hindi niya gustong sabihin ito kaninuman. Hanggang ngayon, hindi alam ni Sister Zhao Zhu ang tungkol dito. Pati na rin si Master Yi Chen, ang kanyang lolo, ay hindi alam. Noong una, iniisip ni Ling Er na ito ay simpleng imahinasyon lamang. Kahit nakita na niya ito ng maraming beses, palaging may filter at hindi niya ito nakikita ng malinaw. Ang unang pagkakataon na nakita niyang malinaw ito ay noong gabing nakita niya ang senior na si Wang. Kahit na may nakakagulat na pangyayari sa labas, hindi siya nagising mula sa kanyang panaginip. Sa panaginip ng gabing iyon, sa kanya nakita ang lahat. Pati siya ay nahirapan. Bakit kaya naramdaman niyang may pamilyaridad siya nang makita si Senior Wang Lin? Parang may kakaibang pakiramdam siya. Gayunpaman, hindi niya ito binigyan ng pansin noong panahon iyon. Sa kanyang puso, iniisip pa rin niyang isa lamang itong panaginip. Ngunit lahat ng ito ay nagbago ngayong gabing ito. Nakita niya ang makapangyarihang anyo sa kalangitan. Bagamat hindi iyon ang parehong anyo sa kanyang panaginip, ang mga bituin sa pagitan ng kanyang mga kilay at ang pakiramdam na tumagos sa kanyang puso ay eksaktong pareho. Hindi niya akalaing ang higanti sa kanyang panaginip ay talagang umiiral. Nagdulot ito ng kaguluhan sa kanyang puso. Maidling ang paggising ng umaga, may malumanay na katok sa kanyang pinto. Nang hindi makatagpo ng sagot sa loob ng matagal na panahon, nagulat si Zhao Zhu na nasa labas. Hindi niya ginamit ang kanyang divine sense, kundi binuksan na lang ang pinto at laking gulat nang makita niyang wala sa loob ang babae. Ang araw ay nagsisimula ng sumik, nasaan na kaya ang babaeng iyon? Nakakunot ang noo ni Zhao Zhu, pagkatapos ay lumingalinga siya at naglakad palayo. Si Wang Lin ay nakaupo sa loob ng palasyo noong gabing iyon. Ang asul na kislap sa kanyang mga mata ay dahan-daang hamupa hanggang sa wala nang makakakita ng anuman na kakaiba. Kailangan ng masyadong maraming origin energy para aktibahin ang life-saving spell ng Ancient God. Hindi sapat ang nakuhang origin energy sa mga laban, habang nag-iisip si Wang Lin, nagplano siya. Matapos mag-ensayo ng ilang sandali, binanggit niya ang kanyang bag of holding at isang sinag ng liwanag ang lumabas na bumagsak sa kanyang kamay. Unti-unting nawala ng liwanag ang sinag at lumantad ang isang magandang korona.
Ang korona na ito ay naglalaman ng isang piraso ng pulang anino na nagbigay ng labis na kayabangan. Ang paligid ng pulang anino ay pinalilibutan ng isang gintong linya na paikat dito. Kung titignan ng mabuti, makikita na ang gintong linya ay kaluluwa ng isang gintong dragon na malaki ang pagkakaurong. Ang gintong linya ay umiikot sa pulang anino, parang takot na takot ito at sumusunod ng buo sa pulang anino. Habang tinitingnan ni Wang Lin ang korona, unti-unting lumitaw sa kanyang mga mata ang pulang anino mula sa nakaraan. Pulang paru-paro. Nang mamatay si Red Butterfly, pinilit niyang pumunta si Wang Lin sa kanyang bayan. Doon, nakakita si Wang Lin ng isang asul na rosas, at ang kayabangan nito ay katulad ng kay Red Butterfly. Pagkatapos makuha ni Wang Lin ang korona, pinagsama silang dalawa. Noong una, hindi alam ni Wang Lin kung ano ang ginagawa ng korona at nakaramdam lang siya ng kakaibang bagay sa loob. Hindi lang niya alam kung ano iyon. Hanggang sa ginamit ng gintong dragon sa kalawakan ang pinakamalakas niyang spell at nag-shape ito bilang korona. Dito lang naintindihan ni Wang Lin at inalis ang tunay na korona. Ang eksena pagkatapos nito ay hindi malilimutan ni Wang Lin. Ang pulang anyo na lumitaw ay sobrang kahawig ng kay Red Butterfly. Pati ang mataas niyang aura ay eksaktong pareho. Bumantong hininga si Wang Lin at dahan daw ang tiningnan ang korona bago ito itago. Tumindi ang kanyang mata at nagpakita ng seryosong ekspresyon. Kung makokontrol ko at marerefine ko ang susunod na bagay, magkakaroon ako ng higit pang tiwala sa paglalakbay ko sa Demon Spirit Land. Nagdaang malalim na hininga si Wang Lin at binanggit ang kanyang bag of holding. Isang babaeng bangkay na naglalabas ng pilak na liwanag ang lumitaw sa harap niya. Sa malaking laban sa pagitan ng All Heaven at ng Alliance, naglabas ang Alliance ng Refined Corpse, at ang babaeng ito ay kabilang sa tatlong pinakamalakas. Nang siya ay masaktan, nakuha siya ni Wang Lin. Ang babae ay nakasuot ng pilak na damit na nagpapakita ng kanyang magagandang kurba. Kung buhay siya, magiging isang kaakit-akit na babae. Ngunit ngayon, kulay abo na ang kanyang mukha at isang nakakatakot na alon ng yin energy ang umaabot mula sa kanyang katawan at pumuno sa buong silid. May dalawang kadena pa sa kanyang katawan. Ang isa ay nakakabit sa kanyang humerus at ang isa sa kanyang pelvis. Ang mga kadena ay kulay itim-purpura at naglalabas ng malakas na amoy. Kung isang mortal ang makahinga nito, agad silang mamamatay. Pati ang isang cultivator na hindi sapat ang antas ng cultivation ay agad na malalason. Kung isang hininga lang, magiging malubha lang ang kalagayan, ngunit kung maraming hininga, tiyak na mamamatay sila. Kung makokontrol ko itong refined corpse, magkakaroon ako ng isa pang early stage nirvana cleanser na kapangyarihan. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Tinaya niyang kunin ang bangkay noon, at ngayon ang panahon upang anihin ang mga benepisyo. Habang tinitingnan ito, nagbago ang kanyang ekspresyon. Inilapag niya ang kanyang kanang kamay at ibinalik ang bangkay sa bag. Ang yin energy at lason sa loob ng kwarto ay mabilis na nawala. Hindi nagtagal, narinig ang isang mahinang boses mula sa labas ng palasyo. Wang! Senior Wang, si Ling ito. Araw na, ngunit ang hangin sa gabi ay malamig pa rin. Sa planeta Water Spirit, malamig ang hangin at bagamat hindi siya dapat masyadong makaramdam nito dahil sa kanyang cultivation, ramdam niya pa rin ang lamig. Nahihiya siyang tiningnan ng malaki niyang kasama na nakaupo sa harap niya. Naaalala niyang ang malaking kasama na ito ay sumusunod kay Wang Lin ilang araw na ang nakalipas. Ngayon, titig na titig ang malaki sa kanya gamit ang malamig niyang mga mata, at natatakot siya. Kinagat niya ang ibabang labi at malumanay na sinabi, Gu. Gusto ko pong makita si Senior Wang. Maaari. Pwede po ba akong pumasok? Si Tashan ay hindi nagsalita at tinitigan siya ng malamig. Kung ang batang ito ay magpatuloy ng isang hakbang, siya ay aatakihin. Kabanata 985. Treasured Bottle. Nagbukas ang mga pinto ng palasyo mula sa loob. Ngumiti si Wang Lin habang tinitingnan ng mahiyain na si Ling at tumawa. Anong dahilan at dumaan ka dito ng maaga? Pagkakita kay Wang Lin na lumabas, nakahinga si Ling ng maluwag, tapos pinatpat ang kanyang dibdib at mabilis na nagsabi, Senyor, napakaganda po ng pagsikat ng araw sa planetang Water Spirit. Nais ko pong tanungin kung nais niyo pong makita ito. Habang nagsasalita siya, namula ang kanyang pisngi. Bagamat senior si Wang Lin, sa kanyang pananaw, hindi siya mukhang mas matanda sa kanya. Ang ganitong malinaw na imbitasyon ay nagpamabilis ng tibok ng kanyang puso. Pagkarinig ni Wang Lin ng mga salitang iyon, nawalan ng ngiti sa kanyang mukha at nagkunot ang kanyang noo. Pinagmamasdan ni Ling ang ekspresyon ni Wang Lin, at nang makita niyang nagkunot ang noo ni Wang Lin, ang kanyang puso ay parang nahulog sa isang hukay. Nakatayo siya roon, kinakagat ang labi at hindi alam kung anong sasabihin. Miss Ling kailangan ko pang mag-ensayo. Kung natatakot ka, ipapadala ko si Tashan upang samahan ka. Tumingin si Wang Lin kay Tashan at tahimik na nagutos, Tashan, samahan si Miss Ling at siguraduhin mong ligtas siya. Pagkatapos niyang sabihin ito, hindi na niya tiningnan si Ling at pumasok pabalik sa palasyo.
Bumantong hininga siya sa kanyang puso. Paano nga ba hindi niya maiintindihan ang ibig ni Ling Er? Bagamat marahil labis ang pagtawag sa kanyang sarili bilang isang matandang nilalang, dahil siya'y nakapag-ensayo lamang ng mahigit 1,000 taon, may katwiran pa ring tawagin siyang ganun batay sa kanyang antas ng kapangyarihan. Bukod dito, higit sa 1,000 taon na ang edad niya, kaya't mas matanda siya kay Ling Er. Ang tanging dahilan kung bakit mabait siya sa kanya maliban sa pagkakaroon nito ng ugat ng water spirit ay ang pagiging isang senior na mabait sa junior. Walang ibang ibig sabihin. Wala namang ibang ibig si Ling Er. Gusto ko lang pong makakita ng pagsikat ng araw kasama si Senior. Hindi ba't mabigat na hilingin ito sa inyo? Ang mga mata ni Ling Er ay kristal na malinaw. Hindi niya alam kung bakit, pero mula nang magising siya, nais niyang hanapin si Wang Lin. Nais niyang makuha ang sagot sa kanyang panaginip. May pakiramdam siya na makakamtan niya ang kasagutan mula kay Wang Lin. Habang nakatalikod si Wang Lin kay Ling Er at hindi tumitigil sa paglalakad, iniwasiwasi niya ang kanyang manggas at dahan-daang nagsara ang pinto ng palasyo. Senyor, gusto po sanang malaman ni Ling Er tungkol sa dambuhalang lumabas kagabi. Siya po, ano siya, malapit na sanang sumulong si Ling Er. Lumusot ang mga mata ni Tashan at gumawa siya ng hakbang pasulong. Isang alon ng enerhiya ang kumalat at tinulak si Ling Er pabalik ng ilang dipa. Ang antas ng kapangyarihan ni Ling Er ay hindi mataas, kaya nang umatras siya, namutla ang kanyang mukha. Nagulo ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan, at dahil sa matinding kaba at magdamag na hindi pagkakatulog, naging magulo ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Damaloy ang dugo sa kanyang lalamunan at umubos siya ng dugo. Bumantong hininga si Wang Lin. Nagkunot ang kanyang noo at bigla siyang nawala mula sa loob ng palasyo at lumitaw sa tabi ni Ling Er. Dahan-dahan niyang pinatang likod ni Ling Er at ipinadala ang orihinal na enerhiya sa kanyang katawan. Sa isang ikot, bumalik ang katatagan ng kanyang espiritual na enerhiya at nawala ang magaan niyang sugat. Bata ka, Terena. Sasamahan ka ng matandang ito upang makita ang pagsikat ng araw. Walang magawa si Wang Lin. Bagamat may malasakit siya kay Ling Er, hindi ito sapat upang baguhin ang kanyang desisyon. Ang dahilan kung bakit siya sumama ay dahil nakita niyang may mga katanungan si Ling Er na nais niyang itanong. Senyor, pumayag po kayo sa hiling ni Ling Er. Bagamat namutla pa ang mukha ni Ling Er, puno ng saya ang kanyang mga mata. Kumislap ang mga mata niya at sobrang kaakit-akit. Sa pagkakataong ito lang, bumantong hininga si Wang Lin. Tanging silimuan lamang ang nakasama niya sa pagsikat at paglubog ng araw sa kanyang mga huling taon. Ito ay naging isang walang hanggang alaala kay Wang Lin. Mula noon, hindi pa siya nakapanood ng ganito kasama ang iba. Kung mayroon man, noong nasa Soul Refining Sect siya, at si Liu Mi ay nasa kabilang pader, ngunit pareho nilang pinanood ang paglubog ng araw. Nagbigay si Ling Er ng isang maliwanag na ngiti habang tumango at tinunog ang mga kampana sa kanyang palso. Isang puting tuldok ang dumating mula sa malayo. Isang puting crane ang lumipad at umikot sa ibabaw ni Ling Er. Tumalan si Ling Er sa likod ng crane. Si Wang Lin, paano naman siya makaupo sa likod ng maliit na batang babae sa likod ng crane? Naglakad siya ng isang hakbang at tumungo sa himpapawid. Habang umingiti si Ling Er, pinat ang ulo ng crane at nagsabi, Senyor, sundan niyo po ako. At pagkatapos nito, lumipad ang crane patungo sa kalangitan sa isang magandang arko. Sumunod si Wang Lin na may mapait na ngiti at naglaho sa abot tanaw. Habang lumilipad ang crane, sobrang saya ni Ling Er at hindi tumigil sa pagtawa habang lumilipad ang crane. Patuloy na tumunog ang mga kampana sa kanyang palso at sumanib sa kanyang tawanan upang bumuo ng isang tunog na halos para sa langit. Tunay na magaan at kaaya-ayang pakinggan ni Wang Lin. Habang tinitingnan si Ling Er sa likod ng crane, bumantong hininga si Wang Lin. Nakikita niyang talagang masaya siya. Maliban sa kanyang pagkabata, bihira siyang magkaroon ng mga sandali na kasing saya ng batang ito. Hindi nagtagal, nakarating ang crane sa isang mataas na tuktok na tumutusok sa kalangitan. Napapalibutan ito ng mga ulap. Ang isang guhit ng pula mula sa pagsikat ng araw ay tumama sa tuktok, na nagbigay ng kamanghamanghang tanawin. Nakatago ang tuktok sa loob ng mga ulap at puno ng mga lunti ang halaman. Sa isang sulyap, mukhang natural na natural. May isang dumadaluyong nakadiliman sa likod ng tuktok. Iyon ay ang walang katapusang dagat ng planetang ito. Sumigaw ang crane habang dumadaan ito sa mga ulap at papunta sa tuktok. Hindi nagtagal, nakarating ito sa tuktok at damapo. Tumalon si Ling Er at parang paru-paro siyang lumipad pababa. Habang tumutunog ang mga kampana sa kanyang palso, siya ay lumapag sa ibabaw ng isang asul na bato. Senyor, Terena po. Habang tinatangay ng hangin ng bundok, pinaikot ang kanyang buhok at bahagyang tinakpan ng isang bahagi ng kanyang mukha. Dahil dito, ipinakita niya ang kanyang kamanghamanghang kagandahan. Ang flowing itim na buhok at ang kanyang perpektong mukha ay tumama sa mga mata ni Wang Lin.
Ang lihim na alindog ni Ling Er bilang isang batang may ugat ng water spirit ay hindi sinasadyang lumabas nang magdala ang hangin ng bundok. Wala itong ibig sabihin sa sarili. Ngunit ang araw ay sumisikat mula sa silangan at unti-unting naglalaho ang kadiliman. Ang malawak na orange na liwanag ay parang mga espada na tumutusok sa kadiliman. Dahan-dahan itong nawala. Sumikat ang araw sa likod ng kahangahangang mukha ni Ling Er. Ang magaan na liwanag ay nagbigay ng kalagayan at ang pagsikat ng araw ang naging likuran. Ang tanawin ng ngiti ni Ling Er habang tinakpan ng buhok ang isang bahagi ng kanyang pisngi ay mananatili sa isipan ni Wang Lin magpakailanman. Puno ng paghanga ang mga mata ni Wang Lin habang siya ay lumapit at lumapag sa isang bato. Tahimik niyang tinitingnan ang pagsikat ng araw, bagamat ang kanyang puso ay nasa isang kakaibang kalagayan. Kapayapaan. Hindi nagsalita si Ling Er ngunit itinutulak ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tainga. Tinitingnan si Wang Lin na nakatingin sa pagsikat ng araw at nagbigay ng ngiti. Hanggang sa tuluyang sumikat ang araw, si Ling Er ay bumantong hininga at mahinang nagsabi, "Bago dumating si Ate Zhu sa planetang ito, madalas akong pumunta rito mag-isa upang manood ng pagsikat at paglubog ng araw." Habang tinitingnan ang pagsikat ng araw, dahan-dahang nagsabi si Wang Lin, "Maganda talaga." Sa sandaling iyon, aksidenteng nalubog siya sa isang kakaibang estado. Bagamat maikli, hindi ito malilimutan. Sa kakaibang estado na iyon, malabong nakita niya ang isang bagay, ngunit matapos itong pag-isipan, parang wala siyang nakita. Isang kakaibang pakiramdam ito, at ito ang unang pagkakataon na naranasan ito ni Wang Lin. Ang tunog ng dagat ay mula sa malayo at sumanib ito sa katahimikan sa paligid. Walang discomfort na naramdaman sa mga tenga habang pinapakinggan ito. Pagkatapos ng mahabang panahon, si Ling Er ay mahinang nagsabi, "Senyor, gusto po sanang malaman ni Ling Er kung ano ang dambuhalang iyon na lumabas kagabi." Tumingin si Wang Lin sa malayo. Sumikat na ang araw, at pagkatapos mag-isip ng kaunti, dahan-dahan niyang sinabi, "Isa lamang siyang espiritu ng yaman ng isa sa aking mga yaman." Bumitil si Ling Er at tinitingnan si Wang Lin. Nanginginig siya at tumanggo. Hindi po espiritu ng yaman, kundi isang nilalang na nawala na matagal na panahon. Sila po ang mga pinakamalakas na nilalang noon sa mga bituin. Kumunat ang mga mata ni Wang Lin at tahimik na nagsabi, "Bakit mo nasabi yan?" Nagmuni si Ling Er ng matagal. Pagkatapos ng mahabang panahon, nagdiin siya ng mga ngipin at tinitigan si Wang Lin at mahinang nagsabi, "Simula bata pa po ako, may panaginip akong palaging bumabalik at naiibang sarili ko sa loob nito. Sa panaginip ko, nakita ko po, ang dambuhalang lumabas kagabi. Bagamat hindi siya pareho po silang may mga bituin sa gitna ng kanilang mga noo." Hindi pa kailanman sinabi ni Ling Er ito kanino man. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nang harapin si Wang Lin, may kakaibang pakiramdam siya at ibinahagi ang kanyang pinakamalaking lihim. Tahimik ang ekspresyon ni Wang Lin, ngunit siya ay nagulat sa loob. Dahan-dahan siyang nagkunot ng noo habang tinitingnan si Ling Er. Hindi pa siya lubusang naniniwala sa mga sinabi nito. Nakuha ni Wang Lin ang pamana ng kaalaman mula kay Tusi, at wala sa mga alaala ni Tusi ang nagpapakita ng anumang pakikipag-ugnayan sa mga mortal. Walang anumang makakapagpaliwanag sa mga sinabi ni Ling Er. Ang mangarap ng isang ancient god ay napaka-imposible. Hindi na tiningnan ni Wang Lin si Ling Er at nagpatuloy na tumingin sa malayo. Pagkatapos ng ilang sandali, tahimik niyang sinabi, "Tapos na ang pagsikat ng araw at nasagot ko na ang iyong tanong. Pwede ka nang umalis. Nais kong mag-isip dito at ayokong istorbohin ako." Naging mapatla ang mukha ni Ling Er at ilang hakbang na umatras. Nagtitig siya kay Wang Lin. Alam niyang hindi siya pinaniwalaan ni Wang Lin. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, ibinukas ni Ling Er ang kanyang mata at ibinangga ang isang matinding desisyon. Hindi siya kasing hina ng hitsura niya. Kapag nagdesisyon siya, hindi siya basta-basta susuko. Walang pag-aalinlangan, lumuhad si Ling Er sa lupa sa isang tuhod at ang kanyang mga kamay ay nabuo ang hugis ng isang bote ng kayamanan. Itinaas niya ang kanyang ulo, ipinakita ang kanyang balingkinitang leeg, at ginawa ang kilos na ginawa niya libu-libong beses sa kanyang panaginip. Biglang nanliit ang mga mata ni Wang Lin, at parang kulog ang sumabog sa kanyang isipan. Kabanata 986. Panimulang kondisyon. 5 bituin ang mabilis na lumitaw sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin. Isa ito sa mga bihirang pagkakataon na lumitaw ang mga ancient god stars nang hindi niya kinokontrol, at nagsimula itong mabilis na umiikot. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin. Parang may kakaibang puwersa na gumising sa loob niya. Sa ilalim ng epekto ng puwersang ito, ang mga alaala ni Tusi ay mabilis na dumaan sa isip niya. Hindi kumurap si Ling Er habang tinitingnan si Wang Lin. Sa sandaling lumitaw ang mga ancient god stars sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin, na puno ng kalituhan ang kanyang mga mata. Parang isang ulap na mabilis na dumaan, at kuminang ang kanyang mga mata. Ang katawan niya ay nanginginig na parang may nakatagong alaala na nagising sa kanyang katawan. Siya ay parang naguguluhan.
Ang kaganapan na naganap lamang sa panaginip ay dumating sa harap niya. Nakasusubsob siya sa isang tuhod sa altar at maraming tao ang nagdadasal sa paligid ng altar. Nakasubsob sa altar, hawak niya ang mahalagang bote at tinitigan ang langit habang naglabas ng malambot ngunit kakaibang tunog. Ang mga ulap ay gamulong at umatungal na parang galit na alon. Ang mga ulap ay nahati upang ipakita ang asul na langit at isang dambuhalang figure. May 5 bituin lamang sa gitna ng noo ng figurang ito, ngunit nagbigay siya ng isang malakas na presyon at aura na natatangi sa dugong royal. Mayroon siyang malamig na ekspresyon, na parang walang pakialam sa anumang bagay sa mundo. Ang kanyang malamig na titig ay tumama sa mga mata ni Ling Er. Ang sinaunang Diyos na ito ay si Wang Lin. Sa panaginip, ang mukha ni Ling Er ay puno ng paggalang. Sa sandaling lumitaw si Wang Lin, mahinang sinabi niya, ang alipin ng sinaunang puno ng buwan na si Muling ay nagdarasal sa sinaunang Diyos na bumaba at magbigay sa amin ng lakas upang labanan ng puno ng tore. Kasabay nito, ang hindi mabilang na mga lalaki at babae ay nagpakita ng parehong paggalang. Nagsimula silang magdasal, na lumikha ng isang bagyong sumalanta sa lugar. Isang maliwanag na marka ng buwan ang lumitaw sa kanilang mga noo at lumiwanag ng lumiwanag. Ang sinaunang puno ng buwan ay naghanda ng sapat na enerhiya ng pinagmulan para sa sinaunang Diyos. Mangyaring tanggapin ito. Sa ilusyon, ang mahalagang bote sa kamay ni Ling Er ay lumutang. Sa puntong ito, ang lahat ng tao sa paligid ng altar ay nagsimulang magdasal, at ang mga marka ng buwan sa kanilang mga noo ay kumikinang. Pagkatapos ay isang hindi maipaliwanag na dami ng enerhiya ng pinagmulan ang nagtipon sa kanilang mga noo at tumama sa altar. Ang mga hibla ng enerhiya ng pinagmulan ay gumalaw tulad ng mga dragon patungo sa altar at nagtipon patungo sa bote na nabuo mula sa kamay ni Ling Er. Habang parami ng parami ang enerhiya ng pinagmulan na nagtitipon sa mga kamay ni Ling Er, naging material ang mahalagang bote. Nang itaas niya ang kanyang mga kamay, lumipad ang bote sa hangin at naging isang siklon na kasing laki ng kamao na lumipad patungo sa sinaunang Diyos na parang si Wang Lin. Ang siklon na ito ay hindi mabilis sa una, ngunit habang lumilipad, pabilis ng pabilis, at isang malakas na puwersa ng pagsuso ang nagmumula mula sa loob. Dama po ito sa gitna ng noo ni Wang Lin at nawala. Itinaas ng sinaunang Diyos na parang si Wang Lin ang kanyang kanang daliri at itinutok ito pababa. Isang malakas na pagsabog ng lakas ng sinaunang Diyos ang sumalanta kay Ling Er sa altar. Pagkatapos ay ang lakas na ito ay nagbago sa loob ng kanyang katawan at nahati sa libu-libong bahagi at pumasok sa mga katawan ng lahat ng tao sa paligid ng altar. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Ling Er ng pagkahilo, pagkatapos ay nahulog siya at nawala ng malay. Nawala ang ilusyon. Ang langit ay nanatiling langit ng planeta ng Water Spirit at ang tuktok ay nanatiling nakatabon sa mga ulap. Minsan ay maririnig ang tunog ng alon. Walang nagbago. Ang tanging nagbago ay nahulog si Ling Er tulad ng nangyari sa ilusyon. Nakatayo si Wang Lin hindi kalayuan at ang kalituhan ay puno ng kanyang mga mata. Alipin ng Diyos, tinitigan ni Wang Lin ang langit sa malayo at tahimik na nag-isip. Sa katunayan, nang makita ni Wang Lin si Ling Er na gumawa ng senadoryas ng bote, parang may isang bagay na nagising mula sa pamana na nakuha ni Wang Lin mula kay Tusi. Parang isang alaala na hindi dapat umiiral ay nabuksan kay Wang Lin. Noong sinaunang panahon, bukod sa pagsira ng isang planeta upang makuha ang enerhiya ng pinagmulan, nakaisip ang mga sinaunang Diyos ng isa pang paraan. Kinuha nila ito mula sa mga tao, kaya't umiral ang mga alipin ng Diyos. Mayroong isang siklo ng muling pagsilang sa mundong ito. Bawat alipin ng Diyos ay personal na minarkahan ng isang sinaunang Diyos. Batay sa lakas ng sinaunang mga Diyos, ang dami ng lakas na natamo ng bawat alipin ng Diyos ay magkaiba. Ngunit ang tatak sa noo ni Ling Er ay sobrang lakas. Kahit na pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon ng muling pagsilang, ang tatak ay nanatili sa kanyang kaluluwa, kung hindi dahil sa tatak, hindi niya maalala ang nakaraan mula sa hindi mabilang na mga taon. Hinaplos ni Wang Lin ang spot sa gitna ng kanyang noo. Hindi lang si Ling Er ang nakakita ng ilusyon, nakakita rin siya nito. Lalo na nang ang vortex ng enerhiya ng pinagmulan na inaalok ng lahat ng mga tao ay pumasok sa sinaunang Diyos. Naramdaman ni Wang Lin ang init mula sa gitna ng kanyang noo, na parang may lakas na pumasok sa kanya. Gayunpaman, ang lakas na ito ay napakahina. Isang hibla lamang, ngunit sobrang tibay. Pagpasok nito sa kanyang katawan, naging bahagi ito ng kanyang lakas bilang isang sinaunang Diyos. Isang karagdagang marka ang lumitaw sa noo ni Ling Er. Ang markang ito ay kumikislap at parang mahina itong konektado sa tibok ng puso ni Wang Lin. Maaari ding sabihing bawat tibok ng puso ni Wang Lin, kumikislap ang marka. Kung isang araw titigil ang tibok ng puso ni Wang Lin, ang marka ay babagsak at dadalhin siya sa kamatayan. Kung ang kaluluwa ay bumagsak, lahat ay mawawala at wala ng pagkakataon para sa muling pagsilang. Kung isang sinaunang Diyos ang namatay, ang mga alipin ng Diyos ay susunod. May isang paliwanag para sa patuloy na pag-iral ni Ling Er sa siklo ng muling pagsilang.
Habang nag-iisip si Wang Lin, kumislap ang kanyang mga mata. Ang sinaunang Diyos na gumawa ng tatak ay hindi namatay. Nagkataon lang na pumasok ako at pinalitan ng orihinal na may-ari ng alipin ng Diyos. Ang tatak ko ngayon ay pinalitan ng nakaraang tatak, at may isa pang paliwanag dito. Bagamat hindi patay ang nakaraang sinaunang Diyos, nawalan siya ng lahat ng lakas at mas mahina kaysa sa akin. Nagbuntong hininga si Wang Lin. Sa puntong ito, naintindihan niya kung bakit may nararamdamang kabutihan kay Ling Er. Noong una ay inisip niya ito dahil sa pagkakaroon niya ng ugat ng espiritu ng tubig, na nagpabalik sa kanya sa nakaraan at nagdulot ng panghihinayang sa nangyari. Ngunit naintindihan ni Wang Lin na hindi iyon ang dahilan. Dahil sa pagkakaroon niya ng bakas ng tatak ng alipin ng Diyos mula sa hindi mabilang na mga muling pagsilang. Inisip ko na naintindihan ko na lahat ng tungkol sa sinaunang Diyos na si Tusi, ngunit tila may ilang mga alaala na nakatago pa, marahil ito ay dahil kulang pa ako ng isang kristal ng alaala nang nakuha ko ang pamana ng kaalaman. Kung makuha ko ang huling kristal, magiging kumpleto ang pamana ng kaalaman. Mabilis na dumaan ang panahon, at hindi na mamalayan, lumubog ang araw. Habang nawawala ang liwanag at muling natakpan ng dilim ang mundo, unti-unting nabalot muli si Wang Lin sa kakaibang kalagayan. Sa kalagayang ito, siya ay ganap na payapa at itinapon ang lahat ng kanyang mga alalahanin. Ang tanging nasa isip niya ay ang pagsikat at paglubog ng araw. Laging may naririnig siyang echo sa harap niya, ngunit hindi niya ito maabot. Hindi rin niya alam kung anong kalagayan siya o kung ano ang hinahanap niya. Gayunpaman, pagkatapos ng mahigit sa 1,000 taon ng pagsasanay, napakalakas ng kanyang espiritual na pakiramdam. May malabo siyang pakiramdam na ang kasalukuyang kalagayan ay isang bihirang pagkakataon. Kung magagampanan niya ito at maunawaan, magiging malaking benepisyo ito sa kanya. Hindi alam ni Wang Lin na siya ay nasa hangganan ng isa sa 3 dakilang mga realm mula sa sinaunang panahon, ang Shi Realm. Ang Shi Realm ay hindi kasing lakas ng Ji Realm o kasing misteryoso ng Dao Realm, ngunit mula pa sa simula, ito ay ranggo bilang unang realm sa mundo ng pagsasanay. Walang nakakaalam kung saan nanggaling ang Shi Realm o kung paano ito pasukin. Sa buong kasaysayan ng pagsasanay, kahit noong sinaunang panahon, napakababa ng bilang ng mga taong nakapasok sa Shi Realm. Bagamat hindi kasing baba ng Ji Realm, hindi marami pa rin. Gayunpaman, ang kakaiba ay kahit ang mga pumasok sa Shi Realm ay hindi alam kung paano sila nakapasok dito. Gayun din, nanatili lamang sila sa Shi Realm ng napakaikling panahon bago ito mawala. May mga alingaw sa buong mundo na nagsasabing ang Ji, Dao, at Shi Realms ay isang pagbabago sa espiritual na enerhiya. Kapag pumasok ka sa realm na iyon, mananatili ka roon magpakailanman. Marami ang sumusuporta sa teoryang ito, ngunit maliban sa ilang talaan ng Ji Realm, marami ang hindi nakakaalam kung totoo ito. Karamihan ay naguguluhan din. Ang tanging alam nila ay ang 3 dakilang realm ay nahahati sa espiritual na enerhiya at espiritual na pakiramdam. Halimbawa, ang Ji Realm ay orihinal na nagmanifest sa kay Wang Lin bilang kanyang espiritual na lakas bago ito naging espiritual na pakiramdam. Kasabay nito, ang mga nag-aaral ng 3 realm ng hindi mabilang na taon ay naniniwala na ang Dao at Shi Realms ay nahahati sa espiritual na enerhiya at espiritual na pakiramdam. Ji espiritual na enerhiya, Ji espiritual na pakiramdam. Dao espiritual na enerhiya, Dao espiritual na pakiramdam. Shi espiritual na enerhiya, Shi espiritual na pakiramdam. Sa paghahambing, mas madaling makuha ang realm ng espiritual na enerhiya, at ang realm ng espiritual na pakiramdam ay masyadong ethereal. Noong sinaunang panahon, ang mga nakapasok sa Shi Realm ay karamihang ginawa ito sa pamamagitan ng espiritual na enerhiya. Sa sandaling iyon, ang espiritual na enerhiya sa kanilang katawan ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Gayunpaman, ang tagal ng Shi Realm ay sobrang iksi, kaya't hindi ganoon kalaki ang mga benepisyo. Nagbago ang lahat ng ang talaan ng Shi Realm ay iniwan ng isang cultivator na nagngangalang Liu Wen. Kabanata 987. Self-created spell, Sundered Night. Si Liu Wen ay isang hindi kilalang sinaunang nag-aaral ng kasanayan sa una. Bagaman siya ay may talento, hindi siya namutawi. Ngunit siya ang nag-iwan ng kauna-unahang tala ng Shi Divine Sense. Walang nakakaalam kung paano niya nakuha ang Shi Divine Sense o kung gaano katagal tumagal ang estado na iyon. Isang sandali lang ba o ito'y walang hanggan? Ngunit alam ni Wang Lin na si Liu Wen ay dating isang nag-aaral ng kasanayan na walang pangalan sa mundo ng pagpapalago. Matapos siyang magsanay ng matindi sa loob ng isang kwarto, at lumabas, naging isang nakakatakot na nilalang siya sa mundo ng pagpapalago. Ang nakakatakot sa kanya ay wala ni isa mang tao ang nakakita ng alinman sa kanyang mga spell dati. Kung yun lang, hindi ito nakakagulat, ngunit lahat ng mga spell ni Liu Wen ay labis na makapangyarihan at naglalaman ng Dao ng kalangitan. Nagsimula ito ng isang bagyong umalag sa sinaunang panahon. Napakaraming tao ang nagnanais na malaman ng lihim, kaya isang salpukan ng dugo ang nagsimula.
Walang alintana kung gaano karaming tao ang umatake, at kahit na ang mga matandang nilalang na hindi karaniwang nakikialam sa mga ganitong bagay ay kumilos, wala ni isa sa kanila ang nakakakita kay Liu Wen. Parang kaya niyang hulaan ang lahat ng panganib at iwasan ito. Kalaunan, napagtanto niyang hindi niya kayang labanan ang lahat gamit lamang ang kanyang lakas at siya'y nawala. Naging isang kakaibang alamat siya sa sinaunang mundo ng pagpapalago. Hindi hanggang sa dumating ang mga tao na napagtanto nila na siya'y tiyak pumasok sa isa sa tatlong malaking realms. Hindi ito maaaring ang G-realm, kaya't ito ay kinakailangang ang Dao realm o Shi realm. Kung aling realm, matapos pagsamahin ang lahat ng nangyari, natukoy nila na ito ay ang Shi realm. Habang iniisip kung paano nakagamit si Liu Wen ng mga spell na hindi pa naririnig, kumalat ang isang balita na nagsasabing ang Shi realm ay magbibigay daan sa isang tao na lumikha ng kanilang sariling mundo, at ngayon ang mga balitang hindi mapatunayan ay kumalat ng malawakan. Ang G-realm ay kamatayan at ang Shi realm ay buhay. Hindi alam ni Wang Lin ang mga ito. Sa sandaling ito, siya ay nalulubog sa kalagayang ito, ngunit hindi niya kayang hawakan ito. Hindi siya makapagpakalubog at parang siya ay nakalutang sa labas nito. Laging naruroon ang pagkakataon sa harap niya, ngunit tuwing susubukan niyang abutin ito, madarama niyang wala naman doon. Bihirang naramdaman ito ni Wang Lin. Pinanood ni Wang Lin ang araw na tuluyang lumubog at ang dilim ay muling naghari. Tanging ang tunog ng mga alon ang mahina niyang naririnig. Hindi nag-aalala si Wang Lin, at palaging matyaga. Nang siya ay bata pa, nakayanan niyang umakyat sa bundok ng Hengyu sect sa kabila ng kanyang mahina katawan. Kung wala ang kanyang pagtitiis, hindi siya magiging Wang Lin na siya ngayon. Tahimik niyang tinitingnan ang kalangitan. Dahil hindi naman niya mahahawakan ng pagkakataon, maghihintay na lamang siya. Maghihintay para sa pagsikat at paglubog ng araw, maghihintay na maging mas malinaw ang pagkakataon, hanggang sa sandaling kayanan niyang abutin ito. Nagising si Ling ng hitin gabi. Habang kumikilos ang kanyang mga pilikmata, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata. Ang nakita niya ay ang makulimlim na kalangitan, at tahimik siyang umupo. Tinitingnan niya si Wang Lin sa malayo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang matalim na mukha ni Wang Lin. Matapos siyang magising, parang isang selyo ang naiwaksi sa kanyang isipan. Nakita niyang kumikislap ang mga malabong alaala. Gayunpaman, ang mga alaala na ito ay sobrang luma, at nang tumingin siya kay Wang Lin, napag-isipan niya. Ang kanyang mga mata ay walang focus, at hindi siya talagang tumitingin kay Wang Lin. Kahit na hindi naruroon si Wang Lin, ganito pa rin siya. Ang mga alaala mula sa nakaraan ay gumalaw sa isipan ni Ling. Hindi hanggang sumapit ang bukang liwayway nang muling maalala ang sandali bago siya mawalan ng malay. Hinawakan ng kanyang noo, kumislap ang mga mata ni Ling. Ang panaginip na nagpahirap sa kanya ng mga taon ay ngayon ay nasolusyonan na. Naghintay siya ng matagal bago tumayo. Pagkatapos ay lumapit siya kay Wang Lin at magalang na nagsabi, ang alipin ng Diyos na si Muling ay bumabati sa sinaunang Diyos. Bahagyang tumanggo si Wang Lin at tahimik na nagsabi, pwede ka nang bumalik. Huwag mo akong guluhin muli. Ang mga salita ni Wang Lin ay ang pinakamataas na utos para kay Ling. Yumuko siya at inalag ang mga kampanilya sa kanyang palso. Dumating ang crane at sumakay siya sa likod nito. Bumaling siya at maingat na tumingin kay Wang Lin. Isang bakas ng kalituhan ang nakita bago siya nagsay at umalis kasama ang crane. Hindi pinansin ni Wang Lin si Ling. Ang tingin niya ay nakafocus sa malayong dagat. Hindi nagtagal, ang araw ay sumot sa abot tanaw at unti-unting napuno ng liwanag ang mundo. Ang kakaibang pakiramdam ay muling lumakas. Gayunpaman, kahit na ang araw ay sumot na, hindi pa rin nabuksan ang isip ni Wang Lin. Dumaan ang oras at ang mga araw ay lumipas. Nakalimutan na ni Wang Lin kung gaano siya katagal nakaupo dito. Napansin niya rin na dumating na ang mga magkakapatid na Chen, si Master Halloween, at si Big Head. Patuloy siyang nakatingin sa malayo, at ang mga mata niya ay namumula. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala tungkol dito. Para bang lahat ng bagay sa mundo ay nawala, at ang tanging bagay na mahalaga ay ang sandali ng pagsikat ng araw. Ang tatlong magkakapatid na Chen ay lumulutang sa hangin, 5 kilometro ang layo mula sa tuktok. Nakikita nila ang nag-iisang, hindi gumagalaw na katauhan sa tuktok ng bundok. Isang buwan na, medyo naguguluhan si Master Yi Long. Nakakunot ang noo at nagtanong, ano ba ang kanyang pinapahalagahan? Inalog ni Master Yi Xing ang kanyang ulo at mabagal na nagsabi, para sa isang Nirvana cleanser na nag-aaral na magtagal ng ganito, tiyak ay isang napakabigat na spell. Nag-isip si Master Yi Chen ng matagal bago siya umiling. Hindi ko yata naiisip na ganun. Hindi ba ninyo napansin na walang mga alon ng orihinal na enerhiya o banal na pakiramdam? Ngunit hindi tayo makalapit. May nangyayaring hindi natin maintindihan dito. At may pakiramdam ako na siya'y nag-aaral ng Dao. Pag-aaral ng Dao. Kumislap ang mga mata ni Master Yi Long. Matapos magmasid ng matagal, tumanggo siya. Malamang.
Sinabi ni Master Ye Xing, bagaman walang orihinal na enerhiya, kung may sino man ang pumasok sa loob ng 100 talampakan mula sa kanya, agad silang itinutulak ng isang malakas na puwersa matapos ang 3 hakbang. Patungkol naman sa malakas na puwersang humahadlang sa atin na pumasok, napansin ko na parang ang mundo mismo ang lumikha nito. Nang sinubukan kong pumasok, parang humarap ako sa umaalulong na dagat. Nakakunot ang noo ni Master Yi Long. Tahimik na sinabi ni Master Yi Chen, manood muna tayo. Kung talagang nag-aaral siya ng Dao, isang bihirang karanasan para sa ating tatlo. Marahil, makikinabang tayo sa panunood sa kanya. Pagkatapos, ang tatlong nag-aaral ay naupo sa hangin at nagmasid kay Wang Lin sa malayong tuktok. Malayo sa kanilang tatlo, kumislap ang mga mata ni Master Halloween. Tinitingnan niya ang tuktok at iniisip, mukhang hindi siya nag-aaral ng Dao, ngunit anuman ang kanyang ginagawa, ito'y isang pagkakataon sa buhay ko, ngunit ano kaya ang mangyayari kapag binasag ko ang selyong ito? Naguguluhan si Master Halloween sa kanyang puso. Dumating sina Big Head, Kashan, at Lei Ji. Matapos ang isang buong buwan ng pagninilay ni Wang Lin dito, hindi nila maiwasang mag-alala. Habang ang araw ay sumisikat at lumulubog, mabilis na dumaan ang oras. Isang buwan na ang lumipas. Ang mga mata ni Wang Lin ay ganap nang namumula. Nakalimutan na niya ang lahat habang nakatingin sa ibabaw ng dagat. Habang dumadaan ang bawat pagsikat at paglubog ng araw, naramdaman niyang ang pagkakataon ay nagiging mas malinaw. Sa araw na ito, 9 na araw ng 3 buwan. Ang madilim na ulap ay sumakop sa kalangitan at ang kulog ay maririnig mula sa mga ulap. Hindi nagtagal, malalaking patak ng ulan ang nagsimulang pamatak. Sa malayo, habang ang ulan ay bumabagsak, mga alon na nababahala ang dagat ay parang lumalaban sa langit. Sa ulan, parang may tel ang sumasaklab sa araw na nagpapadilim dito. Pagdating ng liwanag, parang ito'y kinain ng madilim na ulap. Parang nahihirapan ang araw na sumok mula sa ulan. Sa sandaling iyon, pumikit si Wang Lin. May malakas siyang pakiramdam na pagkatapos ng 2 buwan ng paghihintay, narating na niya ang pinakapayak na sandali. Ang kasalukuyan siya ay naging labis na nakatuon sa pagsikat ng araw, parang siya ay magiging isa na sa pagsikat ng araw. Ang kulog ay umuungal at ang ulan ay patuloy na bumabagsak ngunit hindi nito kayang pigilan ang mga mata ni Wang Lin. Hindi ito makakapigil sa kanya mula sa pagpapalubog at hindi kayang pigilan ang pagdating ng pagsikat ng araw. Habang ang araw ay nahihirapang tumaas sa kalangitan, kung saan ang isang maliit na bahagi ay nananatili sa ilalim ng dagat, may isang pagsabog sa isipan ni Wang Lin. Malinaw niyang naramdaman na ang pagkakataon ay mabilis na nagiging buo para mga hibla sa kanyang harapan at pagkatapos ay pumasok sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, ang katawan ni Wang Lin ay nanginginig ng malakas na parang siya ay nakaranas ng isang karanasang kasing gulang ng katawan. Nakita niyang nahirapan ang araw na tumaas mula sa dagat. Parang ang dagat ang buwan at ang araw ang sanggol. Sa sandaling sumek, ipinanganak ng ina ang araw. Sa sandaling ipinanganak ang araw, isang hindi masukat na lakas ang kumalat. Ang lakas na ito ay ang liwanag na pumutol sa gabi. Ang lakas na ito ay sapat na upang baguhin ang kalangitan, upang yumanig ang langit, upang pumutok ang gabi sa mga piraso, at mapalitan ng liwanag. Ang nahati ng gabi ay ipinanganak mula sa pagsikat ng araw sa ibabaw ng dagat. Itong lakas. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at pumasok ang kanyang isipan sa isang misteryosong kalagayan. Ang sandali ng pagsikat ay nalok sa kanyang isipan, ang lakas upang pumutol sa gabi. Ngayon, ang mga mata ni Master Halloween ay naging malamig. Naghintay siya ng 2 buwan at hindi makakita ng paraan upang harapin kung ano ang mangyayari pagkatapos ng pagkabasag ng selyo. Gayunpaman, nakaisip siya ng isa pang pamamaraan at iyon ay patayin si Wang Lin. Patayin siya at ang lahat ng selyo ay mababasag. Ang mga mata ni Master Halloween ay kumislap, at agad siyang tumakbo ng malapit sa sandaling makomprehend ni Wang Lin ang lakas na iyon. Ngunit bago pa man siya makalapit sa loob ng 100 talampakan, ang ekspresyon ni Master Halloween ay nagbago ng malaki. Parang nakakita siya ng isang bagay na hindi niya kayang paniwalaan. Duda at takot ang sumak sa kanyang mga mata. Ito, ano ito? Kabanata 988. The Power of Sundered Night. Ang tumambad kay Master Halloween ay isang pulang araw, at sa ilalim ng pulang araw ay ang malalakas na alon ng dagat. Sa sandaling iyon, nagkaroon si Master Halloween ng ilusyon na ang kanyang katawan ay nawawala at naging walang katapusang gabi. Ngunit sa sandaling ang araw ay sumok mula sa dagat, nakaramdam siya ng matinding sakit na mula sa kanyang katawan. Parang ang kanyang katawan ay pinapasirit. Pati ang kanyang pinagmula na kaluluwa ay nasangkot dito. Isang sakit na hindi pa niya nararamdaman kailanman. Naramdaman niyang siya ay pinapiraso. Isang malakas na pakiramdam ng krisis sa buhay at kamatayan ang dumaan sa puso ni Master Halloween. Natulala siya sa sitwasyon sa harap niya, kaya't iniangat niya ang kanyang mga braso. Isang bagyong enerhiya ng pinagmula ng bumaba mula sa langit habang tinangkang labanan ang lakas ng Sundered Night.
Ngunit, habang ang enerhiya ng pinagmulan ay kumalat, ito ay tinusok ng nagliliyab na araw tulad ng dilim ng gabi. Ang bagyo ay sumabog parang pinunit. Sa isang saglit, wala na ni isa. Hindi ito posible. Nagsimula nang mag-fail si Master Halloween, at sa sandaling ito, isang hindi masukat na sakit ang bumalat sa kanyang katawan. Damyugo ang kanyang mga butas at umubos siya ng maraming dugo. Umatras siya, ngunit natakot siya nang makita niyang kahit anong galaw niya, ang araw ay palaging nasa harap niya. Ang tanging magagawa ko ay mag-rest. Nag-form si Master Halloween ng seal at sumabog ang kanyang Nirvana Cleanser na cultivation. Ang kakayahang magtipon ng enerhiya ng pinagmulan ay isang bagay na tanging mga Nirvana Cleanser lamang ang makakagawa, kaya't mabilis niyang ginamit ang kakayahang ito. Mga hibla ng enerhiya ng pinagmulan ang lumabas mula sa walang hanggan at nagtipon sa harap ni Master Halloween na parang mga umuungal na dragon. Di nagtagal, nabuo ang isang bola ng enerhiya ng pinagmulan sa harap niya. Bagamat hindi malaki ang bola na ito, ang puwersang nakapaloob dito ay hindi kayang salagin ng kahit anong Nirvana Scryer na cultivador. Paglabas ng bola ng enerhiya ng pinagmulan, ang mundo ay nagbago ng kulay at ang planeta ay nayanig. Nagbago ang ekspresyon ng tatlong magkakapatid na Chen at kinailangan nilang umatras. Pati sina Big Head at ang kanyang grupo ay umatras. Hindi nila kayang magtagal ng malapit sa spell ng isang Nirvana Cleanser na cultivador. Ang buhok ni Master Halloween ay magulo. Ang krisis sa buhay at kamatayan at ang terror na kanyang naramdaman ay pinilit siyang mapalagay sa isang sulok tulad ng isang hayop na nahulog sa patibong. Hindi na niya iniisip ang pagpatay kay Wang Lin. Nais na lamang niyang makaligtas mula sa hindi kapani-paniwalang spell na ito. Anong uri ng spell ito? Naglalaman ito ng isang hindi maisip na batas ng mundo. Hindi ito ang uri ng spell na dapat taglayin ng isang Nirvana Cleanser. Sumigaw si Master Halloween habang itinutulak ang bola ng enerhiya ng pinagmulan pasulong. Ang bola ng enerhiya ng pinagmulan ay mabilis at tumama sa nagliliyab na araw. Sa pamamagitan lamang ng pagbasag sa nagliliyab na araw ay may iligtas ko ang aking buhay. Takot na sinabi ni Master Halloween habang pinagmamasdan ang bola ng enerhiya ng pinagmulan. Mabilis ang bola ng enerhiya at tumama diretso sa nagliliyab na araw. Nang ito ay lumapit, isang malakas na puwersa ang sumabog mula sa nagliliyab na araw at walang awa nitong nakipaglaban sa bola ng enerhiya ng pinagmulan. Isang malakas na tunog ng kulog ang umalingaw sa buong mundo. Ang tunog na ito ay umabot pa sa kalawakan sa paligid ng planeta Water Spirit, at marami ang malalaking bitek na lumitaw sa lupa ng planeta Water Spirit. Ang bola ng enerhiya ng pinagmulan ay bumagsak. Si Master Halloween ay nagbitaw ng isang malungkot na ngiti at umubo ng isa pang bibig ng dugo. Sa sandaling ito, narinig ang tunog ng mga bagay na napuputol habang ang hindi mabilang na mga sugat ay lumitaw sa kanyang katawan at agad na binasa ng dugo ang kanyang mga damit. Ang mga pagsabog ng hindi kayang tiisin na sakit ay dumaan mula sa kanyang katawan. Kung hindi dahil sa kanyang hindi matitinag na pagyurak sa lahat ng taon ng kanyang cultivation, baka siya'y umungol sa sakit. Ngayon, nararamdaman niya na siya ay parang ang dilim ng gabi na pinapiraso ng liwanag ng nagliliyab na araw. Ang pakiramdam na ito ay naging sobrang lakas na hindi na niya malaman kung ito ba ay isang ilusyon o totoong nangyayari. Hindi lamang ang isang malaking bilang ng mga sugat ay lumitaw sa kanyang katawan, pati na rin ang kanyang pinagmulan na kaluluwa ay nasaktan. Para siyang hinihila ng maraming tao at pinapiraso. Ang kanyang pinagmulan na kaluluwa ay nakakaranas din ng ganitong pakiramdam. Siya ay napapaamo habang ang nagliliyab na araw ay sumisikat mula sa dagat. Parang may isang malabong anino sa loob ng araw, at ang anyo nito ay naging mas malinaw habang tumataas ang araw. Wang Lin. Ang taong nasa loob ng araw ay si Wang Lin. Sa sandaling iyon, si Wang Lin na ang nagliliyab na araw. Ang mga pagsabog ng gintong liwanag ay nagmumula sa kanyang katawan. Ang liwanag na ito ay sobrang lakas na imposible para sa kahit sino na makita ang tunay na anyo ng nasa loob. Ang dagat sa ilalim ng araw ay bahagyang sumasalamin sa tuktok ng bundok kung saan naruroon si Wang Lin. Ang lahat ng ito ay nagdulot ng takot sa mga mata ni Master Halloween. Hindi yun ang nagliliyab na araw, kundi si Wang Lin. Hindi yun ang dagat, kundi ang tuktok ng bundok. Gayunpaman, ang pakiramdam na siya ay pinapiraso ay nagsabi sa kanya na ang puwersang pumipiraso sa gabi ay totoo. Si Master Halloween ay nagsimulang sumigaw sa kanyang sakit at hinawakan ang kanyang bag ng pag-iimbak. Gayunpaman, sa sandaling hinawakan niya ang bag ng pag-iimbak, ang kanyang kanang braso ay nabasag at naglaho. Maraming mga yaman ang lumabas mula sa kanyang bag at sumubok na pigilan ang puwersang pumipiraso sa kanyang katawan. Ngunit, ang mga yaman na ito ay sobrang hina at lahat sila ay sumabog sa sandaling lumabas sila. Ang mga mata ni Master Halloween ay naging kulay dugo. Sa sandaling ito ng buhay at kamatayan, ang kanyang katawan na matagal nang na-recover ay naglaho sa isang segundo. Isang napakalaking itim na batong tablet ang agad na lumitaw sa kanyang harapan.
Maraming mga runa ang nakaukit sa batong tablet at may isang malaking itim na python na nakabalot dito. Ang python ay may pangil sa ulo. Malinaw na malapit na itong maging isang tunay na dragon. Habang sumisigaw si Master Hollowwind, binuksan ng malaking python ang bibig nito at tumira patungo kay Wang Lin. Ang itim na batong tablet ay napatalikod at parang nahuhulog sa ibabaw ni Wang Lin. Ang batong tablet ay sobrang laki na tumakip sa langit habang ito ay nahulog, na parang ang langit mismo ay bumabagsak. Si Wang Lin ay nananatili pa ring nakaupo sa tuktok ng bundok. Mula sa simula hanggang sa katapusan, hindi siya gumalaw ni isang pulgada. Tiningnan niya si Master Hollowwind ng kalmado at sinabi ng mahinahong, "Sundered Knight." Sa sandaling binanggit niya ang mga salitang iyon, umugang ang mundo. Ang katawan ni Wang Lin ay naging araw at ang tuktok ng bundok ay naging dagat. Ang araw ay ganap na sumak sa ibabaw ng dagat at isang walang katapusang puwersa na kayang pirisuhin ang gabi ay damaloy pasulong. Ang araw ay sumisikat sa ibabaw ng dagat, Sundered Night. Ang gabi ay bumagsak habang ito ay pinapiraso. Ito ay pinuputol. Ang malaking python ay nahirapan habang ito ay napipiraso. Ang batong tablet ay sumabog sa hindi mabilang na piraso at bumagsak. Si Master Hollowwind ay umubo ng isang malaking bibig ng dugo at mas maraming sugat ang lumitaw sa kanyang katawan. Walang bahagi ng kanyang katawan na hindi sugat, ngunit ang kanyang katawan ay hindi na bumagsak. Isang malakas na puwersa ang itinulak siya pabalik at sumabog siya sa lupa na nagbunsod ng maraming alikabok sa hangin. Wala ng gabi at ang lahat ay nawala. Ang lahat ay bumalik sa normal na parang wala nang nangyari. Ang mga balat ng tatlong magkakapatid na Chen ay kumililabot habang pinapanood nila ang lahat ng ito at nakaramdam ng takot mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Pati si Master hindi kayang gumamit ng ganitong spell. Ganito ang spell na ginugol niyang 2 buwan para maunawaan, nakakatakot. Kung ginamit ang ganitong spell laban sa akin, ang tanging naghihintay sa akin ay kamatayan. Si Master Hollowwind ay isang Nirvana Cleanser na cultivador, ngunit pinilit siyang umatras. Kung hindi dahil sa hindi nais ni Senior Wang na pumatay, mahirap sanang makaligtas si Master Hollowwind sa kalamidad na ito. Ang tatlong magkakapatid na Chen ay nagtinginan at nakita ang takot sa mata ng bawat isa. Si Big Head ay humanga habang tinitingnan ng walang malasakit na Wang Lin. Ang kanyang puso ay may napakakomplikadong nararamdaman. Ang agwat ng lakas namin ay lumalaki, ang paglalakbay na ito sa Alliance ay nagdulot ng isang malaking pagtaas sa kanyang antas ng cultivation. Si Lei Ji ay puno ng pagnanasa at iniisip, habang lumalakas si Master, mas tiwala ako sa pagbabalik ng planeta Giant Demon. Si Tashan ay nanatiling kasing walang malasakit gaya ng dati. Tahimik ang paligid. Wala nang naglakas loob magsalita sa ilalim ng mabigat na atmosfera. Habang si Wang Lin ay tahimik na nakatingin sa araw sa langit, na puno ng kaliwanagan ang kanyang mga mata. Naglakad siya at dumaan kay Master Hollowwind. Hinawakan niya ito sa buhok at mabilis na naglakbay. Bago siya umalis, tumanggo siya sa tatlong magkakapatid na Chen at nawala. Matapos ang higit sa 2 buwang paghihintay, sa wakas nakuha ko ang pagkakataong iyon. Para itong oras na pumasok ako sa mahiwagang espasyo na ibinigay ni Ancient Demon Bailu sa Demon Spirit Land, gayunpaman, halos pareho lang ito. Kung ikukumpara sa ito, ang mahiwagang espasyo ni Ancient Demon Bailu ay talagang hindi gaanong mahalaga. Habang nag-iisip si Wang Lin, siya ay dumaan sa kanyang palasyo at pumasok. Ano kayang realm yun? Kahit na nandoon ako ng isang sandali, nakuha ko ang lakas na pumupunit sa dilim ng gabi, ang Sundered Night. Maaari ko itong isaalang-alang bilang unang spell na aking nilikha. Inilagay ni Wang Lin si Master Hollowwind sa gilid at nagsimulang mag-isip. Patuloy niyang iniisip ang mga nangyari kanina at unti-unting inukit sa kanyang isipan ang pakiramdam ng Sundered Night. Si Master Hollowwind ay nahirapang umupo at tinitingnan si Wang Lin na may komplikadong ekspresyon. Sa oras na iyon, siya ay isang bag ng mga buto. Parang isang kalansay. Pagkalipas ng mahabang panahon, tanong niya ng mahina, ikaw ba ang gumawa ng spell na iyon? Kabanata 989. Ang pinakamalakas na sandali. Hindi sigurado si Master Hollowwind kung si Wang Lin ang lumikha ng spell na halos magpatalo sa kanya sa pagkawala ng kanyang ulirat. Ang tanging naramdaman niya ay napakabigat ng spell, at bihira siyang makakita ng spell na kasing lakas nito. Ang dahilan kung bakit naisip ni Master Hollowwind na si Wang Lin ang lumikha ng spell ay dahil sa kanyang napakaraming taon ng karanasan sa pagsasanay at sa kanyang Nirvana Cleanser na pagsasanay sa maagang yugto. Habang naranasan ng spell, naramdaman ni Master Hollowwind ang kakulangan ng kahusayan. Ang kakulangan ng kahusayan na ito ay hindi dahil sa hindi pamilyar ang nagcast ng spell, kundi mula mismo sa spell. Katulad ng isang jade na bagong pinakinis, magaan itong tingnan, pero kapag hinawakan mo, mararamdaman mo pa ring may bahagyang magaspang. Dahil dito, nagtanong si Master Hollowwind na may kabigatan sa boses pagkatapos mag-isip ng matagal. Tahimik na tiningnan ni Wang Lin si Master Hollowwind at tumanggo.
Ang kanyang pagtango ay nagdulot ng isang bagyong dumaan sa puso ni Master Halloween. Nakatulala itong tumitig kay Wang Lin at hindi nakakibo ng matagal. Ang mga spell na likha ng sarili ay hindi basta-basta nagagawa ng kahit sino. Ayon sa karanasan ni Master Halloween, narinig niya na ang mga luma at malalakas na nilalang lamang sa yugto ng Nirvana Shatterer ang may karapatang gumawa ng mga spell na kakaiba sa kanila. Karamihan ng mga self-created spells ay labis na malakas at hindi kayang sukatin. Self-created, dumaan ang isang mapait na ekspresyon sa mukha ni Master Halloween. Hindi niya akalain na si Wang Lin pa ang gagawa ng spell at ang lakas nito. Habang iniisip ang pakiramdam ng kanyang katawan na unit, napakaputla ng mukha ni Master Halloween. Naroon pa rin ang sakit mula sa pagkakapunit ng kanyang katawan, lalo na sa kanyang kanang braso na tuluyan ng bumagsak. Naiintindihan ni Master Halloween na kung hindi dahil sa hindi nais ni Wang Lin na patayin siya, matagal na siyang bumagsak dahil sa spell na iyon na likha ni Wang Lin. Habang mabilis na dumaan sa isipan ni Master Halloween ang mga ideya, si Wang Lin naman ay nag-iisip din. Ang pagkabigla na dulot ng Thunder Knight ay hindi rin matitinag ang kanyang nararamdaman. Sa katunayan, mas nagulat pa siya. Ang aktwal kong pagsasanay ay nasa tuktok pa lamang ng kalagitnaan ng Nirvana Scryer, isang hakbang na lang mula sa huling yugto, ngunit malayo pa mula sa tuktok na huling yugto ng Nirvana Scryer. Malaki ang agwat ng aking kapangyarihan kumpara sa isang Nirvana Cleanser, pero bakit kaya ang Thunder Knight ay kayang magdulot ng malubhang pinsala kay Master Halloween ng madali? Nagpatuloy si Wang Lin sa pagninilay ng problemang ito. Habang siya'y nag-iisip, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at kumislap ang kanyang mga mata. Ang pakiramdam ng Thunder Knight ay muling sumak sa kanyang isipan at isang gintong liwanag ang lumitaw mula sa kanyang kanang kamay. Ang gintong liwanag ay kasing maliwanag ng araw na sumisikat. Natakot si Master Halloween habang tinitiis ang sakit upang makatayo at mag-atras. Hindi niya nakita na si Wang Lin ay nagngingit-ngit ng mga labi. Ipinagpag ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at nawala ang gintong liwanag. Huminga ng malalim si Master Halloween at may paggalang na nagsabi, "Tatatakan ko sa aking alaala ang awan ni Kasamahan Wang. Nagmadali ako ngayon, at ang pagkawala ko ng kanang braso ay isang malinaw na paalala ng aking pagkakamali. Ako, si Master Halloween, ay nangangako sa aking daw na hindi na mangyayari ito muli." Bagamat inamin niya ang pagkatalo kay Wang Lin, may galit pa rin siya. Orihinal, nagdesisyon siyang maghihimagsik sa Demon Spirit Land. Ngunit pagkatapos makita ang lakas ng Thunder Knight at matutunan na ito ay isang self-created spell, iniwasan niya ang ganitong mga ideya. Magpo-focus na siya sa pag-alis mula sa Demon Spirit Land at pagbabalik ng kanyang kalayaan. Tungkol naman sa kung si Wang Lin nga ba ang lumikha ng spell, hindi na siya nagtanong pa ng sobra. Sa kanyang pagsasanay at karanasan, nakita niyang may mga pahiwatig. Iniisip niyang 80% ng sinabi ni Wang Lin ay totoo. Gayunpaman, hindi na importante kung totoo o hindi. Ang pagkabigla sa spell na iyon ay nagtanggal ng mga ideya ng paghihimagsik. Sa isang paraan, nakahinga siya ng maluwag dahil hindi na niya kailangang isipin pa ito. Dagdag pa, pagkatapos ipakita ang awa ng 2 beses, alam ni Master Halloween na wala ng pangatlong pagkakataon. Tahimik na tiningnan ni Wang Lin si Master Halloween. Pareho silang matatalinong tao, kaya't hindi na kailangang magbigay ng babala o magsalita ng sobra. Tumanggo lang siya at pinabayaan na lang ang bagay na iyon. Kasamahan Wang, batay sa aking pagkaalam sa mga matatandang nilalang ng planetang Tianyun, malapit nang magbukas ang Demon Spirit Land. Maaaring magbukas ito sa loob ng ilang buwan o sa pinakahuling kalahating taon. Ako'y malubhang nasugatan, kaya't kailangan kong pumasok sa closed-door cultivation, at hindi ko na kayo gaanong istorbohin. Ngayon na tapat na siyang tutulungan si Wang Lin, nagsimula ng isipin ni Master Halloween ang mga mangyayari sa Demon Spirit Land. Matapos magpaalam kay Wang Lin, bumalik si Master Halloween sa kanyang palasyo at nagsimulang magsanay. Pagkaalis ni Master Halloween, nag-isip si Wang Lin habang nakatingin sa kanyang kanang kamay. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, ginamit niya muli ang Thunder Knight at muling sumak ang gintong liwanag. Sa sandaling lumitaw ang gintong liwanag, nagtipon ang origin energy sa katawan ni Wang Lin at nagpunta sa kanyang kamay, tulad ng hindi mapigil ang mga kabayong ligaw. Nagningning ang mga mata ni Wang Lin at ini-wave ang kanyang kanang kamay, pagkatapos ay dahan-dahan na bumalik ang kanyang origin energy. Gayunpaman, ang sandaling iyon ay halos kumain na ng higit sa 10% ng kanyang origin energy. Katulad ng dati, nauubos ang aking origin energy kapag ginagamit ko ang spell. Hindi ko magagamit ang Thunder Knight sa dami ng origin energy na meron ako. Ngunit, hindi ko ginamit ang origin energy at nagawa kong ipakita ang nakakagulat na lakas ng Thunder Knight noong ilang sandali lang. Nag-alala si Wang Lin. Baka, bigla itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo at kumislap ang kanyang mga mata. Tila may napagtanto siyang isang bagay. Sa isang kisap mata, lumipas ang araw at dumating ang gabi.
Nanatili si Wang Lin na nakaupo sa palasyo at nag-isip hanggang hiting gabi. Nang malapit ng sumikat ang araw, kumislap ang mga mata ni Wang Lin at tumayo siya at lumabas. Bigla siyang nawala at muling lumitaw sa tuktok ng bundok kung saan niya naisip ang Thunder Knight. Hinaplos ng malamig na hangin ng dagat ang katawan ni Wang Lin. Ngunit hindi siya tinatablan nito habang tinitingnan ang sumisikat na araw sa malayo. Ang pagkaunawa na nakuha niya habang ginagamit ang Thunder Knight ay pumasok sa kanyang katawan at dumaan sa kanyang kanang kamay. Sa sandaling iyon, kumislap ang gintong liwanag mula sa kanyang kanang kamay. Hindi siya gumamit ng kahit anong origin energy sa katawan niya. Nang itaas niya ang kanyang kanang kamay, napansin ni Wang Lin na ang walang hangganang origin energy mula sa sumisikat na araw ay nagtipon sa kanyang kanang kamay. Dahil dito, ang gintong liwanag sa kanyang kamay ay biglang lumawak. Habang damadami ang origin energy mula sa sumisikat na araw at nagtitipon sa kanyang kanang kamay, ang gintong liwanag ay kumalat mula sa kanyang kanang braso patungo sa buong katawan niya. Si Wang Lin ay natakpan ng gintong liwanag at naging kasing liwanag ng araw. Isang sandali pa, siya na mismo ang naging araw na sumisikat sa dagat. Nagningning ang pagkaunawa sa mga mata ni Wang Lin. Sa isang pag-iisip, dahan-dahan na nawala ang gintong liwanag sa paligid niya hanggang sa tuluyang maglaho. So, ganoon nga. Hindi sapat ang aking pool ng origin energy upang gamitin ang nakakagulat na self-created spell na ito. Kailangan kong manghiram ng lakas mula sa pagsikat ng araw upang magamit ito, nag-isip si Wang Lin ng matagal bago umiling. Tumahimik siya at tumalon upang mawala. Bagamat may limitasyon, kung may lalaban sa akin tuwing pagsikat ng araw, at kasama pa ang Third Eye at ang God-Slaying War Chariot, dapat mayroon akong lakas na makipaglaban sa isang cultivator na nasa early stage ng Nirvana Shatterer. Ang sandali ng pagsikat ng araw ay ang pinakamalakas kong pagkakataon. Nang bumalik si Wang Lin sa palasyo, naging malamig ang kanyang mga mata at binanggit, hindi bilang si Master Halloween, iniisip ko kung sino ang magiging unang makakaharap sa akin sa aking pinakamalakas. Umupo si Wang Lin sa lotus position. Pagkatapos, gumawa siya ng mga seal gamit ang kanyang mga kamay at napuno ng maraming mga restriction ang buong palasyo. Pagkatapos, itinuro niya ang kanyang mga daliri sa pagitan ng kanyang mga kilay upang i-activate ang heart restriction at daan-daang itim na linya ang lumipad palabas. Habang punong-puno ng mga restriction ang buong paligid, tuluyang nasil ang palasyo. Matapos gawin ang lahat ng ito, medyo nag-alala pa rin si Wang Lin. Hinampis niya ang kanyang bag of holding at isang compass ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang compass na ito ay isang bagay na tanging ang tagapagmana ng annihilation restriction lamang ang maaaring magkaroon. Pagkatapos magbuga ng origin energy sa compass, nagsimulang umiikot ang pang-akit nito. Ang compass ay lumipad pataas at lumaki hanggang umabot sa 100 talampakan ng lapad. Ito ay lumutang sa itaas ni Wang Lin, at nang tumalon si Wang Lin, bumaba ang compass at lumubog sa lupa. Naupo si Wang Lin sa gitna ng compass. Siguro sapat na ito. Hinampis ni Wang Lin ang kanyang bag of holding at lumitaw ang pilak na katawan sa harap niya. Habang tinitingnan ng katawan, nag-isip si Wang Lin sandali bago walang awa na pinindot ang kanyang daliri sa pagitan ng mga kilay ng katawan. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang mga mata ng katawan ng babae, ipinakita ang isang malamig na titig kay Wang Lin. Gayun din, isang vortex ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay, at pinigilan ng daliri ni Wang Lin na 1 pulgada lang ang layo mula sa kanyang balat. Isang mabagsik na titig ang lumitaw sa mga mata ng katawan ng babae at umatras siya. Ngunit sa sandaling umatras siya, kumilos ang compass sa ilalim niya at umikot. Ang mga restriction mula sa compass ay lumabas at nag-ugnay ng maayos sa lahat ng iba pang mga restriction sa silid. Kung pinaganya niya ang isa sa mga restriction, katumbas ito ng pagpapagana sa lahat ng mga restriction. Mayroong mabagsik na titig sa kanyang mga mata, at may hindi inaasahang pahiwatig ng talino. Inurong niya ang kanyang pag-atras at tumulak ng direkta kay Wang Lin. Malubhang nasugatan ang katawan ng babae, at bagamat bumagsak ang kanyang level ng pagsasanay, hindi pa rin kumupas ang kanyang katapangan. Nagtakbo siya patungo kay Wang Lin at walang awang pinaputok ang kanyang mga kuko patungo sa kanya. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay nanatiling kalmado, at habang papalapit ang kanyang kuko, isang sinag ng asul na liwanag ang tumama mula sa mga mata ni Wang Lin. Ang kamay ng babae ay agad na tumama sa asul na liwanag. Matapos maglabas ng isang malupit na sigaw, mabilis na umatras ang babae. Bagamat siya'y umatras, magaan ang kanyang galaw at hindi inaasahang hindi niya nahawakan ng alinman sa mga restriction. Tumigil siya ilang dosenang talampakan mula kay Wang Lin. May isang pahiwatig ng talino sa kanyang mga mata habang ipinakita niya ang kanyang mga pangil kay Wang Lin at nagbigay ng isang malakas na sigaw. Ang katawan ng babae ay maganda na, kaya't hindi lamang hindi nagbigay ng sense of danger ang kanyang galaw, kundi nagbigay pa siya ng impresyon ng isang pusa dahil sa kanyang dalawang pangil. Ang dalawang kadena sa kanyang katawan ay dumagundong habang siya ay gumagalaw, at ang tunog ay umabot sa buong palasyo. Kabanata 990. Kidnap.
Tahimik ang mga mata ni Wang Lin habang gumagawa siya ng seal gamit ang kanyang mga kamay at itinutok ang mga daliri pababa sa ilalim niya. Uminit ang compass at lahat ng mga restriction sa loob ng palasyo ay na-activate at tumama patungo sa katawan ng babae. Isang malakas na iyak ang binitawan ng babae, na nagdulot ng matinding epekto. Maraming restriction ang bumagsak. Nakita sa mga mata ng katawan ng babae ang pagkabahala, kaya mabilis siyang umatras. Muling sumabog ang asol na liwanag mula sa kanang mata ni Wang Lin at naging isang kalasag, hamarang sa kanyang daraanan. Nagkaroon ng malakas na shockwave mula sa kalasag na nagdulot ng muling pag-atras ng babae. Habang itinutok ni Wang Lin ang kanyang kanang daliri, lahat ng mga restriction ay nagsama-sama at pinalibutan ang katawan ng babae. Umatras ang babae, na nagdulot ng pagkilos ng mga kadena sa kanyang katawan. Pagkatapos, isang itim na usok ang pumulibot sa kanya. Binuksan niya ang kanyang bibig at lumabas ang isang pares ng pulang gunting na lumipad sa hangin at walang awang pinutol ang mga restriction. Isang tunog ng pagtama ng gunting sa mga restriction sa itaas ng katawan ng babae. Ang katawan ng babae ay agad tumulak pataas habang pinalilibutan ng itim na usok. Nang makita ni Wang Lin na malapit ng basagin ng babae ang palasyo, naging malamig ang kanyang ekspresyon. Sa isang kaisipan, lumitaw ang sinaunang Diyos na pagan sa paligid niya. Magbago ng posisyon. Habang umabot sa pandinig ng lahat ang malamig na boses ni Wang Lin, kuminang ang katawan ng babae. Nang malapit na niyang maabot ang kisame ng palasyo, biglang nayanig ang katawan ng babae at mabilis na nagpalit ng posisyon kay Wang Lin, na nasa gitna ng compass. Sa isang iglap, lumitaw si Wang Lin kung saan naroon ang katawan ng babae, at ang katawan ng babae ay nasa gitna ng compass. Uminit ang compass at mabilis na umikot, pinalibutan ng mga restriction ang katawan ng babae. Ang mga restriction sa paligid ay lumapit din. Hindi nakapansin ng babae agad, at dahil sa mga sugat niya, nabawasan ang kanyang level ng pagsasanay, kaya hinayaan niyang pumasok ang mga restriction sa kanyang katawan. Maraming restriction ang mabilis na nakagapos sa kanya, lalo na sa kanyang mga paa, na parang dam-aikit sa compass. Hindi siya nakagalaw. Habang nagsusumikap, nagsimula ang katawan ng babae na sumigaw. Ang kanyang matinis na sigaw ay dahan-daang kumalat. Lumapag si Wang Lin at tinignan ang nag-iisturang katawan ng babae. Malamig ang kanyang mga mata habang walang awang iniabot ang kanyang kamay. Ang kadena na dumadaan sa balikat ng babae ay hinayla at tinanggal. Agad sumigaw ang katawan ng babae, ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang mga mata niyang puno ng talino ay tumitig kay Wang Lin na may malalim na puot. Matapos matanggal ang kadena, naging isang itim na ahas ito at mariing kumagat sa kanang braso ni Wang Lin gamit ang mga pangil nito. Hindi umiwas si Wang Lin at hinayaang kumagat ang itim na ahas. Nang kumagat ang ahas sa braso ni Wang Lin, bumagsak ang mga pangil nito at hindi nasaktan ang braso ni Wang Lin. Paano makakalusot ang isang simpleng itim na ahas sa katawan ng isang 5-star Royal Ancient God? Hinigpitin ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at nayanig ang itim na ahas bago ito nabasag at naging mga piraso ng kadena. Hindi siya tumigil at muling inabot ang kawalan. Sumigaw ang katawan ng babae nang hilahin ni Wang Lin ang kadena mula sa kanyang balakang. Sa isang higpit ng kamay, pinigan ni Wang Lin ang kadena. Nahulog ang katawan ng babae at ngayoy kalahating nakaupo sa lupa. Nilunok ni Wang Lin ang isang bangkos ng origin energy na pumasok sa compass. Pagkatapos ay naupo siya sa gilid at nagsimulang gumawa ng mga seal gamit ang kanyang mga kamay. Ang compass ay dahan-daang umikot at pumasok ang mga restriction sa katawan ng babae. Si Celestial Emperor Qing Lin ay may spell na tinatawag na Corpse Guard. Kinakailangan ng katawan ng mga kalabang pinatay niya at iba't ibang materyales upang bumuo ng isang mabagsik na katawan na hindi nakakaramdam ng sakit at maaaring gamitin upang protektahan ang may-ari. Bagamat hindi ko matutuklasan ang mga materyales na matagal nang nawala upang mag-refine ng isang corpse puppet, maaari kong gamitin ang pamamaraang ito upang kontrolin ang Corpse Guard. Isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata, at patuloy na gumagawa ng mga seal ang kanyang mga kamay na pumasok sa katawan ng babae. Dahan-daang lumipas ang oras. Habang ang araw ay sumikat at lumubog, mahigit kalahating buwan na ang lumipas. Si Wang Lin ay halos 4 na buwan na sa planetang Water Spirit. Sa panahong ito, maliban sa oras na ginugol niya sa pagninilay sa tuktok, siya ay nagre-refine ng katawan ng babae. Ang proseso ng pagre-refine sa katawan ng babae ay komplikado at nangangailangan ng buong konsentrasyon. Dahil dito, hindi lumabas si Wang Lin at paminsan-minsan ay naglalagay ng mga restriction. Sa sandaling ito, ang compass na 100 talampakan ay patuloy na umiinog sa loob ng kanyang palasyo na may babaeng nakaupo sa itaas. Ang buong katawan nito ay kumikislap ng pilak at may isang marka na kumikislap sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang kanyang ekspresyon ay payapa at nawala na ang galit mula kanina. Kung may ibang makakita sa kanya, mahihirapan silang isipin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Hindi alintana, siya ay isang magandang babaeng cultivator.
Habang si Wang Lin ay nasa planetang Water Spirit, isang hindi gaanong malaki o maliit na pangyayari ang nangyari sa planetang Tianyun. Isang malakas na cultivator na nagngangalang si Tunan ang dumating sa planetang Tianyun at naging Palace Lord ng Pink Palace. Ngunit hindi ganun kabuti ang kanyang reputasyon. Sa 3 buwan na panahon, halos bawat babaeng disipulo ng maliliit at katamtamang mga sektang nakatagpo sa kanya ay inabuso. Hindi siya gumamit ng lakas, bagkus ginamit lamang ang kanyang Nirvana Cleanser Cultivation bilang isang pag-uusap na nagtuturo sa kanila ng spells at sinadyang pinakita na maaari niyang ibigay sa kanila ang mga pills upang mapataas ang kanilang cultivation level. Dahil dito, nakalikom siya ng maraming babaeng cultivators at pinalakas ng malaki ang Pink Palace. Naglakbay siya sa mga araw ng walang katapusang kaligayahan, at kapag siya ay lumabas, may 1,000 babaeng cultivators na sumusunod sa kanya. Dahil dito, ang kanyang mga pamahing paraan ay naging tanyag. Gayunpaman, ang taong ito ay maaasahan dahil lahat ng mga babaeng disipulo na pumasok sa Pink Palace ay tinuruan ng spells at nakatanggap ng mga pills. Kung may sektang nagreklamo, si Situnan ay matuwid na pupunta sa kanila upang makipag-usap. Madalas, bibigyan siya ng sektang iyon ng respeto. Matapos lahat, si Situnan ay isang Nirvana Cleanser Cultivator. Dahil dito, mas marami pang mga babaeng cultivators ang sumali sa Pink Palace, at masasabi na ang pangalan ni Situnan ay kumalat sa buong Tianyun. Narinig ni Situnan mula sa ilang hindi kilalang mga pinagmula na ang 3 magkakapatid na Chen ay may 2 babaeng disipulo na kahanga-hanga. Ang isa sa kanila ay may Water Spirit Root at ang isa naman ay malamig na parang yelo. Ito ay nagbigay ng matinding pananabik kay Situnan, at pagkatapos mag-isip ng kalahating araw, pinangunahan niya ang isang malaking grupo ng mga babaeng cultivators patungo sa planetang Water Spirit, na may isang gabay na nangunguna. Ang grupong ito ay halos puro babae na nakasuot ng pink na damit. Sa gitna ng grupo ay may isang kama na may lawak na ilang dosenang talampakan. Nakahiga si Situnan sa pinakamahusay na kama, pinalibutan ng maraming babaeng cultivators, at mukhang masaya siya. Halos 100 na babaeng cultivators ang nasa paligid ng kama habang papalapit sila sa planetang Water Spirit. May isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na nasa harap ni Situnan. Siya ay gwapo at may masamang tingin, at nagbigay pugay, Senior Sito, tiniyak ko na ang 2 babaeng cultivator na ito ay may mataas na kwalifikasyon. Si Zhao Zhu ay isang kamanghamanghang magandang babae, at ang isa na tinatawag na Ling ay may Water Spirit Root, kaya't siya ay isang mahusay na pagsasanay na furnace. Masaya si Situnan na pinaglilingkuran siya ng mga babaeng cultivator. Tumawa siya at tumanggo. Sige, kung totoo ang sinabi mo, hindi ako magiging kuripot sa iyong gantimpala. Kill, Celestial Spell, ikaw ang pumili. Ang mga mata ng katanghaliang gulang na lalaki ay napuno ng kagalakan. Agad niyang ipinahayag ang kanyang pasasalamat at maraming papuri na ikinatuwa ni Situnan. Ang katanghaliang gulang na lalaki ay tumawa ng pilyo at naisip, Zhao Zhu, kahit gaano kataas ang iyong estado, nais kong makita kung susundin mo si Senior Sito. Gayun din, si Ling ay hindi makakatakas. Tiningnan ni Situnan ang katanghaliang gulang na lalaki. Bagaman mukhang masaya, alam ni Situnan kung ano ang iniisip ng lalaki. Sa matalim na pag-iisip ni Situnan, agad niyang nalaman na may alitan ng katanghaliang gulang na lalaki at ang 2 babae mula sa planetang Water Spirit. Gayunpaman, hindi alintana ni Situnan ang lahat ng ito. Ang Water Spirit Root ay medyo maganda. Ang kapatid kong iyon ay parang kahoy at malamang ay wala pang babae sa buong mga taon na iyon. Kung maganda ang 2 batang ito, kukunin ko sila bilang regalo sa pagbati, kahit na kailangan ko silang nakawin. Water Spirit Root. Hindi masama, hindi masama. Sumimangot si Situnan at ngumisi ng pilyo. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Sa mga ilang buwan niyang pananatili sa planetang Tianyun, nais niyang hanapin si Wang Lin, ngunit wala siyang nahanap na bakas. Nais niyang pumunta sa Heavenly Fate Sect, ngunit may isang malakas na aura na nagsisilbing harang sa buong lugar. Mahirap pumasok si Situnan gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Ang pangyayaring ito ay nagulat sa lahat ng mga cultivators sa planetang Tianyun, ngunit hindi nila maiisip kung ano ang dahilan. Walang nakakaalam na ibinigay ng All-Seer ang utos na gawin ito bago siya pumasok sa closed-door cultivation. Iselyo ang Heavenly Fate Sect at buksan ang Sect Protection Formation. Sa kabutihang palad, napakaraming disciples sa Heavenly Fate Sect, at ilan sa kanila ay nasa labas. Kasama na rito ang ilang mga babaeng cultivators na dinala ni Situnan sa Pink Palace para maglaro. Matapos silang tanungin, nalaman niya ang mga rumor tungkol sa ginawa ni Wang Lin sa Demon Spirit Land. Hindi lihim ang mga rumor na ito, at narinig ni Situnan ang mga ito mula sa iba pang tao sa planetang Tianyun. Pagkatapos niyang kumpirmahin ito, nagulat siya, ngunit agad siyang tumawa at naisip, yan ang kapatid ko. Kung gagawa siya ng isang bagay, tiyak na isang bagay na magpapabagsak ng langit. Habang nagtatanong pa, nalaman niya na si Wang Lin ay bumalik sa planetang Tianyun ilang buwan na ang nakalipas.
Nag-isip si Situnan sandali at napagpasyahan na kung si Wang Lin ay naglakas loob na bumalik, ibig sabihin hindi siya nag-aalala sa anumang bagay, kaya't hindi isyu ang kanyang kaligtasan. Ngunit nakatagpo siya ng kakaibang bagay, bakit tila walang takot si Wang Lin? Ang cultivation level ba ng batang iyon ay mabilis na tumaas? Iniisip ni Situnan ng matagal ngunit hindi makaisip ng dahilan. Ngunit mula sa mga impormasyong kanyang nakalap, mukhang ang layunin ni Wang Lin sa pagbabalik ay ang Demon Spirit Land. Sa makatuwid, hindi malayo na magpakita si Wang Lin sa loob ng maikling panahon. Dahil dito, hindi nag-aalala si Situnan at nagpasya siyang magpakasaya. Makakatulong ito sa kanya na maalis ang ilang stress na nakuha niya mula sa planetang Fengluan. Sa araw na ito, habang ang katanghaliang gulang na lalaki ay namunguna sa daan, nakita ni Situnan, na pinalilibutan ng daan-daang babaeng cultivators, ang planetang water spirit sa kalayuan. Hehe, talagang bukas palad ang matandang ito na maglakbay ng malayo para maghanap ng isang concubine para kay Little Lin. Nais kong makita kung anong ekspresyon ang ilalabas niya pag nalaman niya. Habang tinitingnan ng planetang water spirit, tumawa si Situnan. Ang biglaang tawa ni Situnan ay nagdulot sa katanghaliang gulang na lalaki at sa lahat ng mga cultivators na naruroon na magkamali at isipin na isang malanding tawa ito.